ang 30 taong gulang na tila napakalayo, ngunit malapit na. Sa totoo lang, may kakayahan pa ring panindigan ni NFVV ang pangarap ng mga batang ito na maging kampiyon. Kaya, ang 30 ay simula pa lamang. Para naman kay Sid Sixwin, ang 30 taong gulang ay ang pinakamagandang edad ng isang lalaki dahil sa panahong ito, marunong na siyang umakyat sa hagdan at natutong magtiis. Halos maaari nang harapin ang anumang bagay ng mahinahon. Kaya, tama ang kasabihan, ang lalaking 30 ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Ang binata na nasa simula ng 30 na ito ay si Sid Sixwin, ang napakagwapong editor-in-chief. At maaga pa lamang sa trabaho ay narinig na niyang iniulat ng empleyado na nagkaroon ng pagkakamali sa pag-imprenta ng magasin ang Palimbagan. Nanggigigil siya nang makita na ang isang taong mailabis na atensyon sa detalye na tulad niya ay nagkamali sa napakaliit na pagkakamali. Nang marinig ni Elkinhin ang balita na gusto ni Sid Sixwin na muling iimprenta ang 30,000 kopya ng magasin, nagulat siya at sinubukang pigilan ito. Kung muling iimprenta ito ngayon, aabutin ito ng maraming oras at pera. Hindi nag-aalala si Sid Sixwin dahil ang mahalaga ngayon ay ang imahe ng kanilang brand. Hindi na nakayanan ni Elkinhin ang desisyon ni Sid Sixwin at nagtanong muli, ngunit ang resulta ay kailangan pa ring muling iimprenta. Ang 30,000 kopya ng magasin ay mabilis na muling iimprenta pagkatapos. Ang inspection department ay sumailalim sa mahigpit na simulated na pagsusuri. Ngunit dahil sa pagkakamali, ang nag-iisang faulty na nakaimprenta ay nakalusot sa merkado at nagkataon na ang bumili nito ay si NFVV. Si Sid Sixwin ay nakatayo sa likod at bumubulong, umaasang bibilhin ito ng babae sa harap. Gaya ng inaasahan niya, bumili si NFVV ng isang kopya para gawing souvenir. Pagdating sa cashier, nang makita ng may-ari na 29 taong gulang na siya at hindi pa nag-aasawa, hinimok niya si NFVV na magpakasal. Dahil paglampas ng 30 taong gulang ay magiging napakahirap na makahanap ng makakasama. Mainit na sinabi ni NFVV na ayaw pa niyang magpakasal at hindi dahil wala siyang mapapangasawa at pagkatapos ay umalis. Para protektahan ang kanyang customer, tumayo si Sid Sixwin para ipagtanggol at sumang-ayon sa pananaw ni NFVV na nagpahanga at nagpagulat sa may-ari. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang cave para magpalamig. Ang malakas na ulan sa labas ay nagkataong nagdala kay NFVV doon. Tinawagan niya si Elkinhin at inanyayahan siya nitong maghapunan. Nang i-check niya ang map at nakita na malapit lang ang lugar ni Elkinhin, tumakbo si NFVV papunta sa meeting point para makatipid. Nag-chill silang dalawa at ibinigay din ni Elkinhin ang imbitasyon para sa ika-10 taong anibersaryo ng declaration. Nag-alala si NFVV na baka hindi maganda ang pagpunta niya, ngunit sinabi ni Elkinhin na siya ang ihi sa puso nito. Dahil dito, napaisip si NFVV na matagal na siyang nag-iisa at inakala niya na niyaya siya nitong makipag-date. Pagkatapos, sinabi ni Elkinhin na sa anibersaryo ay hahanapan niya si NFVV ng boyfriend na nagpababa ng lahat ng kanyang mood. Nagpaabot pa si Elkinhin na ang dress code sa araw na iyon ay kulay pula kaya pinaalalahanan niya si NFVV na huwag kalimutang magsuot ng damit na pula. Umuwi si NFVV para humanap ng damit na babagay sa sinabi ni Elkinhin, ngunit wala siyang maisuot. Nang makita niya ang pulang guwantes na panghugas ng pinggan, inisip niya itong isuot na inakala naman ng kanyang matalik na kaibigan na naloloka na siya. Pinaalalahanan ng matalik na kaibigan si NFVV na maghanda ng pulang damit para makaakit ng tingin mula sa lahat ng direksyon na ang pangunahing layunin ay makahanap ng boyfriend. Pagdating ng araw ng kaganapan, suot ni NFVV ang pulang damit at pumasok sa hall. Nakita niya ang larawan ni Elkinhin at namulaklak ang puso niya. Tila ang nararamdaman niya para sa kanya ay malapit na sa kaligayahan. Nang papasok na si NFVV, pinigilan siya ng security guard para tingnan ang imbitasyon. Ngunit dahil walang imbitasyon si NFVV, nangangahulugan ito na kailangan niyang umuwi. Sa sandaling iyon, dumating si Elkinhin at sinabing si NFVV ay kakilala niya, kaya pinayagan siyang pumasok. Hindi nakalimutan ng kasamahan na tanungin si Elkinhin kung ito ba ang girlfriend niya. Walang alinlangan namang sinagot ni Elkinhin na hindi si NFVV at matalik na kaibigan lang niya. Naiwan si NFVV na mag-isa sa kaganapan. Tumakbo siya para hanapin si Elkinhin, ngunit natuklasan niyang nakikipag-flirt ito sa ibang tao. Umalis si NFVV na bigo at hindi sinasadyang nabangga si Sixwin. Ang sinulid na nakakabit sa kanyang kamay ay nagpakuryoso kay Sixwin na lumapit sa babae. Lumapit si Sixwin kay NFVV at naramdaman niya na mayroon silang espesyal na koneksyon. Sa nakita ni NFVV, tumutol siya at sinabing duyen ang ulo niya. Nang makita siyang patuloy na nagtatago, hinila ni Sixwin si NFVV sa ibang lugar. Kinuha niya ang tablecloth at dinisenyuhan si NFVV ng bago at natatanging outfit. Si NFVV ay nalasing at nasaktan dahil sa pag-ibig ng hindi siya mahal ng taong mahal niya. Tumingin siya sa kabilang lamesa at nakita ang isang binata na nakatitig sa kanya at naisip niya nakaakit-akit pa rin siya. Ang binatang iyon ay lumapit din para makipag-usap kay NFVV at natuklasan na siya si Guru Lee. Nagulat si NFVV nang malaman na sila ang henerasyon ng mga kabataan na kanyang sinanay. Dahil sa labis na hiya, umalis si NFVV at umupo na lang at nagreklamo sa isang manikin sa labas ng kalsada habang lasing. Nang magising kinabukasan, nalito pa rin si NFVV at hinawakan ang doorknob at tinawagan ang kanyang love. Nang maalala niya na sobrang lasing siya kagabi, parang gusto niyang magwala. Sa kumpanya, gumuhit si Sixwin ng larawan ni NFVV at tinanong kung may nakakita na sa babaeng ito. Akala ni Elkinhin taga ibang planeta ito
at hindi babaeng hinahanap ni Chi Hixwin. Dahil medyo pangit ang pagkaguhit, nagbigay pa si Chi Hixwin ng isang clue na ang babaeng ito ay nakasuot ng red dress. Walang sinuman sa kanila ang nakakakilala dahil noong araw ng kaganapan ay maraming babae ang nakasuot ng red dress gaya ng sinabi niya. Gayunpaman, hindi na kailangang hanapin dahil kusa na siyang dumating. Nagulat si Chi Hixwin nang lumapit si Vivi sa kanya. Nang makita niya na ito ang babaeng hinahanap niya, kitang-kita sa mukha ni Chi Hixwin ang kasiyahan. Ipinakita pa niya kay Vivi ang larawang iginuhit niya tungkol sa kanya na labis na ikinagalit ni Vivi. Ang layunin ni Vivi sa pagpunta roon ay ibigay ang magasin sa manager doon. Sinabi ni Chi Hixwin na siya ang manager, ngunit sinabi ni Vivi na hindi siya. Pala, si Tignin ang tinutukoy niya. Nang makitang wala siya roon, umalis si Vivi na ikinagulat ni Chi Hixwin. Nagbago ang eksena, abala si Tignin sa kanyang trabaho nang tumawag si Chewie, ang asawa ni Chi. Akala niya ay nagkakaraoke ang asawa niya, kasama ng iba, kaya nagtanong siya. Sinabi ni Tignin na ganoon nga, pinagtatakpan ang kanyang kaibigan. Alam niyang pupunta si Chewie para mag-check, kaya mabilis siyang nag-abiso sa kanyang mga kasama na pumunta kaagad sa karaoke bar. Nang dumating si Chewie at nakita niya na nagkakaraoke nga silang magkakasama, gumaan ang kanyang loob. Sinabi rin niya sa tatlong lalaki na may pagbabago sa upa ng bahay na pinapaupahan niya. Ang upa ng mga bahay sa tabi nila ay tumaas ng 0% ngayong buwan. Nag-alala at pinagpawisan ang grupo ni Chi Hixwin. Ngunit sinabi ni Chewie na pareho lang ang presyo, kaya hindi sila nakahinga ng maluwag. Talaga namang marunong siyang magbigay ng sorpresa. Matapos maglaro, naghiwa-hiwalay ang grupo ng apat. Nang makitang umuwi na si Chi Hixwin, patago namang nagpatuloy sa paglalaro ang tatlo. Nang makita ito ni Chewie, tinawagan niya si Chi Hixwin para isumbong ang tatlo. Nagulat at medyo natakot sila nang makitang bumalik ito. Sinisi sila ni Chi Hixwin dahil naglaro sila nang hindi siya isinama at nagtago pa. Ang resulta, kailangan nilang iwanan ang laro at magkasamang kumain ng ice cream sa rooftop. Kinabukasan, hindi sinasadyang nabangga ni Chi Hixwin at ni Chip ang isang naglalakad habang naglilibot. Nang bumaba sila ng sasakyan, nakita nilang ito pala ang binata na mandaraya na si Kudik. Ang dalawang panig ay nag-away at ang resulta, kinailangan nilang pumunta at umupo sa istasyon ng pulisya. Dumating si Jens para iligtas ang dalawang kaibigan niya at dumating din si Vivi para iligtas ang estudyante niya. Nang makita ni Chi Hixwin na hindi maayos ang bagay na ito, gusto niyang kasuhan ni Jens ang binata. Nang makita ito ni Vivi, tumakbo siya para makipag-usap kay Chi Hixwin na palampasin na ang bagay na ito. Humingi siya ng numero ni Chi Hixwin para mas madaling ayusin ang problema at pumayag si Chi Hixwin. Kinabukasan, pumunta si Vivi sa bahay ni Chi Hixwin para humingi ng tawad para sa kanyang estudyante. May dala siyang faulty na magasin ni Chi Hixwin. Gusto ni Vivi na ipagpalit ito para hindi na siya magsampa ng kaso. Nakita ni Chi Hixwin na napakatalino rin ng babaeng ito, kaya gusto niya itong subukan. Dahil may appointment si Vivi, umalis siya at walang iba kundi si Tignin ang appointment niya. Alam ni Tignin na kilala niya si Chit kaya nagtanong siya. Gusto niyang hingin ang numero ni Chit kay Vivi, ngunit hindi siya pumayag. Nang hindi makuha ang impormasyon, umalis si Tignin. Nang makita ni Vivi na ang taong gusto niya ay hindi gusto siya, nasaktan siya at nabitawan ang baso ng tubig. Nasaksihan ni Chi Hixwin ang lahat sa labas at naawa sa kanya, kaya tinawagan niya si Tignin na bumalik at aliwin si Vivi. Pagdating ng gabi, umuwi siya at tinitigan ang manikin. Biglang lumitaw si Chi Hixwin sa likod niya, na ikinagulat ni Vivi. Sinabi niya na dumaan lang siya doon, ngunit hindi siya naniwala. Tamang-tama na pumalya ang pinto, agad na hinila ni Chi Hixwin si Vivi sa kanyang bisig. Nahiya siya at kumalas, nagdahilan na dumikit ang makeup niya sa damit ni Chi Hixwin para malihis ang usapan. Para pauwiin siya, ibinigay ni Vivi kay Chi Hixwin ang kanyang scarf. Umuwi siya at nakita si Tignin doon. Napansin niya na ang amoy ng pabango kay Chi Hixwin ay pamilyar, ngunit hindi niya maalala. Sa kabilang banda, naaalala ni Vivi ang mga bagay na ginawa ni Chi Hixwin para sa kanya at medyo naantig siya. Kinabukasan, pumunta siya para makipagkita kay Chi Hixwin at binalik sa kanya ang faulty na magasin. Nakita ni Chi Hixwin na ganoon kadali siyang nagpaluwag kaya gusto niyang humingi ng presyo na dapat niyang bayaran. Gusto niyang itago ni Chi Hixwin ang pagkikita nilang dalawa kay Tignin, ngunit sakto namang pumasok ito. Nang makita na patago silang nagkikita, inakala ni Tignin na nag-uusap sila tungkol sa sarili nilang negosyo. Paglabas nila, gusto ni Chi Hixwin na sa susunod na basketball game ay suotin ni Vivi ang damit na ginawa niya para sa kanya noong 10th anniversary event. Pumayag si Vivi para ma-withdraw niya ang kaso. Pagdating ng araw ng laro, dumating si Chi Hixwin ng kumpleto. Nang lumabas si Vivi na suot ang damit na ginawa ni Chi Hixwin, muli siyang humanga. Lumabas silang dalawa at sinabi ni Vivi na hindi iyon ang ginawa ni Chi Hixwin para sa kanya. Hindi siya naniwala at nang makita ang pin, alam niyang nagsisinungaling siya.
Pagkatapos nito, dinala ni Sixwen si Vivi sa wedding dress exhibition. Hindi pa natatapos ang usapan nilang dalawa doon, may dumaan at natakot sila kaya nagtago. Sa dilim, lumapit si Sixwen kay Vivi na nagbigay sa kanilang dalawa ng matinding kilig. Kinabukasan sa himpilan ng pulisya, umayag din si Sixwen na bawiin ang kaso. Nakatanggap siya ng pasasalamat na hindi masyadong mapagkumbaba. Ngunit dahil sa guro nito, tinanggap na lang ni Sixwen. Paglabas, pinaalalahanan ni Vivi ang kanyang estudyante na isauli ang game costume kay Sixwen. Sakto namang dumating siya at sinabing hindi na niya kailangan dahil matanda na siya at hindi na niya pinapatulan ang mga bata. Ngunit ng gabi, naghintay si Sixwen na bumalik ang costume ni Kuzi na parang bata. Kinabukasan, ayon sa sinabi ni Sixwen, pumunta si Vivi sa studio niya para mag-shoot. Matapos siyang mag-makeup, namangha si Sixwen sa kanyang aura ng bida. Matapos mag-shoot, inanyayahan niya itong kumain. Kaunti lang ang pinag-usapan nilang dalawa tungkol sa trabaho at mas marami tungkol sa damdamin. Parang sobrang humanga si Sixwen sa guroli na ito. Kinabukasan, para makabawi sa lahat ng pagsisisi tungkol sa pag-ibig niya kay Dethin, tumayo si Vivi sa tabi ng ilog kung saan madalas tumakbo si Dethin para makagawa ng aksidenteng pagtatagpo. Gaya ng inaasahan, nakita ni Vivi si Dethin. Pagkatapos tumakbo, inanyayahan siya ni Dethin na mag-breakfast sa bahay niya at inabutan pa si Vivi ng apron. Bigla namang dumating si Sixwen at nakita ang eksena. Pala, doon siya natulog dahil matagal silang nag-usap kagabi. Medyo nagulat siya nang makita si Vivi doon. Sinabi niya na aksidenteng nagkita lang sila, ngunit hindi naniwala si Sixwen dahil malayo ang pagitan ng mga bahay nila. Kaya, napilitang umamin si Vivi na siya ang nag-set up ng pagtatagpo. Medyo nadismaya si Sixwen, ngunit hindi niya alam ang gagawin. Samantala, patuloy na gumawa si Vivi ng mga aksidenteng pagtatagpo kay Dethin sa mga sumunod na araw, mula sa cave hanggang sa convenience store. Pagkatapos ng ilang araw na walang pagbabago mula sa kanya, naglakas loob si Vivi na takpan ang kanyang ilong at tumawag kay Dethin gamit ang numero ng opisina. Hindi niya inaasahan na si Sixwen ang sumagot sa kabilang linya na ikinadismaya niya. Sinabi niya na nasa barbershop si Dethin sa intersection. Kaya, nag-make-up si Vivi at nagpaganda at pumunta para hanapin si Dethin. Ngunit nang papasok na siya, natuklasan niya na nandoon din ang kanyang sarili. Umalis siya na nadismaya at umuulan pa, kaya pumunta si Vivi sa flower shop para sumilong sa ulan. Biglang dumating si Sixwen doon na may parehong kaisipan ni Vivi na aksidente lang ang pagkikita. Dinala niya siya sa isang bar para alisin ang kalungkutan. Ngunit si Vivi ay nalulungkot pa rin at wala sa mood talaga. Nang umuwi si Vivi, nakita niya si Dethin na malapit sa kanyang sarili na nagdulot ng mas matinding kalungkutan sa kanyang puso. Inimbitahan ni Dethin si Vivi na daluhan ang cocktail party pagkatapos ng basketball party sa Biyernes. Nalaman ni Sixwen mula sa kanyang kaibigan na pupunta siya, kaya maaga pa lang ay pumunta na siya para maghintay sa pintuan. Gayunpaman, pinigilan si Vivi ng management ng paaralan para sa isang meeting at hindi siya makakapunta. Sa kabutihang palad, mas maaga natapos ang meeting kaysa sa inaasahan, kaya tinawagan ni Vivi si Dethin para makipagkita, ngunit hindi siya available. Pagkatapos, pumunta si Vivi sa party at nakita si Dethin na kasama ang kanyang sarili. Nag-text si Dethin kay Vivi, ngunit hindi siya nag-reply, kaya tinawagan niya si Dethin. Biglang dumating si Sixwen at sinabing gusto niyang sumama kay Vivi. Galit si Sixwen dahil sa paulit-ulit niyang pagliligtas sa kanya ay ayaw pa rin niyang intindihin. Hindi maintindihan ni Vivi kung bakit, dahil gusto na niya si Dethin sa loob ng 3 taon. Nang bumalik si Dethin, nagulat si Vivi at muntik nang mahulog, buti na lang at nasalo siya ni Sixwen. Ngunit sa kasamaang palad, nagdulot iyon ng pinsala sa kanyang likod at kinailangan siyang dalhin sa ospital. Sa kabutihang palad, sinabi ng doktor na wala siyang problema. Hindi mapakalisit si Sixwen at sumama siya kay Vivi pauwi. Sa kabutihang palad, dahil sa biglaang pagliko ng bus, naupo silang magkatabi. Sa mga sumunod na araw, madalas na ihatid at sunduin ni Sixwen si Vivi sa trabaho. Isang beses, nagkataon na nagkita sila ni Chit habang kumakain ng tanghalian doon. Tinanong ni Chit si Vivi kung ano ang relasyon nila ng gwapong lalaking iyon. Nagmadaling ipinaliwanag ni Vivi na magkaibigan lang silang dalawa. Pagkaalis ni Chit, tinanong ni Vivi si Sixwen tungkol sa mga sinabi niya. Nakapagsalita si Vivi ng masasakit na salita na ikinagalit at umalis ni Sixwen. Pag-uwi, tiningnan niya ang espesyal na damit na ginawa ni Sixwen para sa kanya at napuno ng pag-iisip ang kanyang isip. Napagtanto ni Vivi na masyado siyang masakit magsalita kay Sixwen ngayong araw. Dumating ang lola ni Vivi para bumisita at nang makita niyang hindi maganda ang mood ng kanyang apo, umupo siya para aliwin ito. Naisip ng lola na hindi magandang makipag-usap ng walang alkohol, kaya pinakuha niya si Vivi ng 2 lata ng beer. Sa paghikayat ng lola niya, parang nagkaroon ng lakas si Vivi at pumunta sa opisina para hanapin si Sixwen. Ngunit wala siya roon dahil may lakad din siya sa labas. Nakita niya si Vivi na umaalis at inakala niyang nakikipagkita ito kay Dethin, kaya lalo siyang nagalit. Hindi nakita ni Vivi si Sixwen, kaya bumalik siya at hinanap si Dethin. Pagsapit ng gabi, inanyayahan si Vivi ni Dethin na makipag-dinner kasama niya at ni Chit. Dahil sa takot na magpalitan ng damdamin ang dalawa doon, sinadya ni Vivi na paalalahanan si
Chit. Dahil dito, sinabi ng kaibigan niya na wala silang romantic feelings ni Eunhin. Hindi pa sila nagiging magkasintahan at hindi na sila magkikita pagkatapos ng araw na iyon. Ang mga biglaang salitang iyon ay nagpagalit kay Eunhin at umalis siya. Pagkatapos, pumunta siya kay Tiet Sixwin. Sa isang sulyap, alam ni Tiet Sixwin na nabigo si Eunhin. Nang marinig muli ang kwento na kasama si Enf Vivi roon, mabilis na pinuntahan ni Tiet Sixwin si Enf Vivi. Natutulog siya dahil sa mga baso ng alak na dulot ng kalungkutan. Tinawagan siya ni Tiet Sixwin ng paulit-ulit, ngunit hindi sumasagot si Enf Vivi. Tumakbo siya at hinanap ito sa buong mundo hanggang sa nakita niya si Enf Vivi sa isang tulay. Lasing siya at nagsasalita ng mga walang kwentang salita na may kasamang sakit sa puso. Pagkatapos nito, nawala ng malay si Enf Vivi at sumandal sa bisig niya. Hating gabi, nagising siya sa tent at naaalala niya ang sandali bago siya mawala ng malay. Gusto na lang niyang magtago sa isang butas. Pagkatapos, umuwi na si Enf Vivi. Pag-uwi, nakita ni Enf Vivi si Enf Chit na nakaupo sa labas ng pinto na malungkot kaya sandali siyang tumigil para makipag-usap at aliwin ang kaibigan niya. Kinabukasan, palihim na pumunta si Enf Vivi sa opisina, ngunit hindi sinasadyang nabangga niya si Tiet Sixwin doon. Tinukso niya siya kung naaalala pa niya ang nangyari kahapon, ngunit iniba ni Enf Vivi ang usapan. Nahihiya silang nagkatinginan dahil pareho silang mailihim na kadiliman. Ngayon ang araw ng paglabas ng bagong issue ng magazine. Dahil sa issue na ito ay mayroong feature tungkol sa karakter ni Enf Vivi. Abala siya sa pagbabasa nang makita niya si Tiet Sixwin na naghihintay sa kanya sa ibaba. Pinuri ni Enf Vivi siya dahil napakaganda ng pagkasulat niya tungkol sa kanya. Sa pagkakataong ito, dinala rin niya ang pinalaking larawan ni Enf Vivi para ibigay sa kanya. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Enf Vivi si Tiet Sixwin na pumasok sa bahay niya. Nagplano siyang imbitahan siyang manatili para kumain, ngunit dumating si Enf Chit. Nagmamadaling hinila ni Enf Vivi si Tiet Sixwin sa isang tagong lugar. Ngunit ang malalaking sapatos ni Tiet Sixwin ay hindi nakalampas sa paningin ni Enf Chit. Naiintindihan niya ang sitwasyon kaya lumabas siya at hindi na inistorbo ang dalawa. Kinabukasan, dumalo si Tiet Sixwin sa Publishing Culture Awards ceremony. Sa huli, pangalawa pa rin siya, kasunod ng kanyang mortal na kaaway. Dahil ang hotel na pinagdausan ng kaganapan ay pag-aari ng pamilya ni Eunhin, inanyayahan niya ang mga miyembro ng basketball team na pumunta para palakasin ang team spirit. Pumunta si Tiet Vivi sa kwarto ni Eunhin para kunin ang karaoke speaker. Habang pinagagalitan niya si Eunhin, biglang lumabas si Tiet Sixwin. Nakabathrobe pa siya, kaya nahiya si Enf Vivi at hindi makatingin, ngunit ang totoo, suot niya na ang lahat ng kanyang damit. Noong gabing iyon, nagsinungaling si Tiet Sixwin na may lakad sina Eunhin at Ditiens bukas para magkaroon siya ng pagkakataong dayain si Enf Vivi na sumama sa kanya. Kinabukasan, dinala niya si Enf Vivi sa isang restaurant na gusto niyang subukan. Ngunit ito pala ay isang sidewalk stall lang na nagbebenta ng fried noodles na may itlog. Nakita ni Enf Vivi na napakasarap nito, kaya inilapit niya ito sa mukha ni Tiet Sixwin na nagpalitaw sa kanya na ito ang simula ng pag-ibig. Pagdating ng hapon, dinala ni Tiet Sixwin si Enf Vivi sa isang yacht. Naalala niya ang nakaraan noong 5 taong gulang siya. Namatay ang mga magulang ni Enf Vivi sa isang aksidente sa kotse. Kaya, ang iilang magagandang alaala niya, kasama ang kanyang mga magulang sa bangka, ay naging mahalagang memorya para sa kanya. Labis siyang nagpapasalamat dahil sinamahan siya ni Tiet Sixwin gayon. Nang tumayo siya para mag-selfie, muntik siyang mahulog, buti na lang at nasalo siya ni Tiet Sixwin kaagad. Nang gabing iyon, tumayo silang dalawa sa tulay, nangangarap tungkol sa kanilang buhay sa hinaharap ng umalis si Tiet Sixwin. Uwi siya sa probinsya at upo kasama ang kanyang asawa. Pinapanood ang kanyang mga apo na naglalaro at nagpapalipas ng kabataan. Lumingon si Tiet Sixwin at kiniliti si Enf Vivi. Sinabing baka ang kanyang apo ay apo rin niya na nagpamula sa mukha ni Enf Vivi. Hindi pa siya nakarinig ng ganoong eleganteng pagtatapat ng pag-ibig. Lalo pang gumanda ang tanawin ng magpaputok ng fireworks. Kinabukasan ng gabi, muli silang lumabas para salubungin ang bagong taon. Kumuha si Enf Vivi ng 2 wish card. Humiram siya ng balikat ni Tiet Sixwin para isulat ang kanyang hiling at pagkatapos ay isinabit ito sa wish tree na hindi naalis ang tingin ni Tiet Sixwin. Pagkatapos ay nagsulat din siya ng hiling at humiram din ng balikat ni Enf Vivi para sandalan. Ang isang sulyap ni Enf Vivi ay hindi na nakayanan ni Tiet Sixwin. Hindi niya pinansin ang mga tao sa paligid at hinalikan siya sa labi. Pagbalik nila sa hotel, pareho silang naramdaman na labis na nasisiyahan. Pagkatapos ng napakaraming taon, ngayon lang nila naramdaman ang ganitong klaseng kilig. Kinabukasan, ang grupo ay nagkaroon ng outing. Mimi ay nahihiya kay Liam dahil sa halik nila kahapon. Kahit na ipinaubaya sa kanya ang upuan sa tabi ni Liam, ayaw pa rin niya. Sinigurado pa ni Sean ang seatbelt ni Mimi kaya talagang nagselo si Liam. Nang makarating sila sa venue, nagplano ang lahat na mag-grass sledding. Ngunit si Liam, sa kabila ng pagiging maton, ay may malaking takot sa taas. Sa pangutya ng lahat, nagpasya rin si Liam na subukan ito. Gaya ng inaasahan, natakot siya, sumisigaw at nagpapanik habang naglalaro. Habang nasa kasagsagan ng kasiyahan, bigla namang nadapa si Sean. Tumakbo si Mimi
upang alagaan siya na nagpainis kay Liam. Hinila ni Liam si Mimi sa ibang lugar. Nagalit siya dahil hindi pa niya inaanunsyo ang relasyon nila sa lahat. Hindi pa yun naiisip ni Mimi dahil gusto pa rin niya si Sean. Nagalit si Liam dito, iniisip na isa siyang laro para kay Mimi. Pagbalik sa hotel, nag-ayos din sila ng gamit para umalis. Sa pagtingin sa pulang sinulid na hawak niya, puno ng imahe ni Mimi ang isip ni Liam. Si Mimi naman, hindi rin nagpahuli at si Liam lang ang nasa isip niya. Nang balak niyang lumabas, aksidente niyang nakita ang pulang sinulid. Kinuha niya ito at sinundan hanggang dulo. Doon niya nalaman na nakakabit ito sa maleta ni Liam at bumalik na ito sa Shanghai. Pagsapit ng gabi, pagbalik ni Liam, nakita niya ang wish note niya at naalala si Mimi. Si Mimi, na nami-miss din siya, ay may narinig na katok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niyang si Liam iyon. Akala niya umuwi na ito sa Shanghai, ngunit nanatili ito para mag-sorry sa kanya. Pumunta si Liam sa puno kung saan isinabit ni Mimi ang kanyang hiling para basahin ito ng lihim. Nang makita niyang nakasulat doon ang bato ng 3 lalaki, nagalit si Liam at tinawagan si Mimi. Sinadya niyang magkunwari na walang alam at hinayaang magsalita si Liam. Kinabukasan, nagbisikleta si Mimi para tingnan ang bundok at sinundan siya ni Liam. Gusto niya sana siyang tulungan sa ilang bagay, ngunit ayaw ni Mimi dahil natatakot siyang magka-developan sila kung masyado silang mag-uusap. Kinailangan na rin niyang sumuko rito, iniisip na nasa 30 na siya at kailangan niyang magmadali. Dito naman, dumating ang manager para ipaalam kay Alice na biglang binago ng mga leader ng kumpanya ang entertainment program na plano niyang salihan. Naniniwala siyang may kinalaman ito sa ina ni Sean. Tamang-tama, nagpadala ng mensahe si Sean para bumati. Sa galit, hinarangan ni Alice si Sean at ang lola nito para hindi na sila manggulo. Nang malaman ni Sean ang hindi pagkakaintindihan ni Alice, agad niyang tinawagan ang kanyang ina para tanungin ang tungkol sa pagbabago ng programa ni Alice. Sabi ng ina niya na wala siyang alam doon kaya naayos ang hindi pagkakaunawaan nila. Ngunit nagmungkahi pa rin si Alice na huwag na silang magkita. Samantala, umuwi si Leo, ngunit nakita niya ang biyenan niya na nagliligpit ng gamit ng yumaong asawa. Nang tanungin niya, nalaman niyang gusto nitong ibenta ang bahay at putulin ang alaala ng anak na 4 na taon ng patay. Hindi makalimutan ni Leo ang asawa, kaya hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakahanap ng bagong pag-ibig. Pinayuhan siya ng biyenan niya na tumingin sa hinaharap at magkaroon ng sariling bagong buhay. Hiniling ni Leo kay Susie na hanapin si Liam para makipag-usap. Pagkatapos ng usapan, naramdaman ni Leo na gumanda ang kanyang pakiramdam. Ngunit nalilito pa rin si Leo tungkol sa kanyang sariling pag-ibig. Si Sean naman, hinanap din si Mimi para uminom. Sinabi niya kay Mimi na gusto na niyang isuko si Alice at sumandal sa balikat nito ng malasing. Dumating si Liam para sunduin si Sean at nasaksihan ang eksenang ito. Matapos isakay si Sean sa kotse, sabay umuwi si Liam at Mimi. Sa daan, tinanong ni Liam si Mimi kung gusto ba niya si Sean. Tumanggi siya dahil alam niyang mayaman ang pamilya ni Sean. Nagbiro si Liam na mahirap sila at kung mamahalin siya ni Mimi, ngunit nangako si Mimi na sasagutin siya bukas. Samantala, nagising na si Sean. Tinitigan niya si Alice mula sa malayo at malungkot na umalis. Kinabukasan, lumitaw si Lisa sa harap ni Mimi at ikinagulat niya. Nang malaman ni Lisa na hindi pa kasal si Mimi, agad niyang ipinakilala ang kanyang kapatid kay Mimi upang magkaroon ng relasyon. Samantala, ginamit ni Sean ang pagdadala ng gamit ni Mimi bilang dahilan. Ang totoo, para ito kay Alice, ngunit nakatanggap siya ng malungkot na balita na wala si Alice sa bahay. Nagbigay si Mimi ng sikreto kung paano gumawa ng sorpresang pagkikita para kay Sean. Bilang kapalit, kailangan niya siyang imbitahan sa hapunan. Nagkataon namang nandoon din si Liam. Pagkatapos kumain, inihatid ni Liam si Mimi pauwi. Pagbaba nila ng sasakyan, pinigilan siya ni Liam at tinanong ang sagot na ipinangako niya kahapon. Lubos na naguguluhan si Mimi kaya hindi pa niya kayang makipagrelasyon kay Liam. Sa sandaling iyon, wala siyang maibigay na sagot. Malapit na ang bagong taon. Nag-iisa si Mimi na nanood ng paputok, naghihintay na bilangin ang bagong taon kasama ang lahat. Lumitaw si Liam sa huling segundo. Magkaibigan na matagal nang hindi nagkita ay nag-usap ng nahihiya. Sinabi ni Liam na nami-miss niya ito mula noon. Nais din ni Mimi na bumalik ito ngunit hindi niya masabi. Sinabi ni Liam na mula ngayon, umaasa siyang makakatanggap ng suporta mula kay Mimi. Pumayag siya at nagsimula silang magkaroon ng relasyon. Si Sean at Alice ay nasa isang Michelin high-end na restaurant. Sinabi lang ni Alice na hindi sila magkatugma at hindi niya malilimutan ang katapatan nito. Iniiwan si Sean sa sakit. Si Sean ay naglalaro ng mag-isa sa sulok ng internet cave. Nang malaman ng dalawang magkapatid na muling iniwan si Sean, dumating sila upang tuksuhin siya. Kumain sila at sinabi kay Sean na ituloy niya ang panliligaw kay Alice dahil naniniwala silang malaki pa rin ang pagtingin nito sa kanya. Mula sa internet cave, pumunta naman sila sa basketball court para mag-usap. Sa oras ng pagsubok o kapag may problema, laging magkasama ang apat para magdamayan. Kinabukasan, paglabas ni Mimi ng bahay, nagulat siya nang makita si Liam sa tapat ng pinto niya ng maaga at sinabi nitong sinimulan na niya ang secret love plan niya. Si Mimi naman ay hindi makapagsalita. Binista ni Lisa si Leo at ang biyenan niya ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Akala ni Lisa na nanay ito ni Leo at agad siyang nagpakilala ng masaya.
Maya-maya, umuwi si Leo at nahuli ang dalawa na nag-uusap at nagalit. Noon lang nalaman ni Lisa na ito pala ang ina ng yumaong asawa ni Leo. Nakita ni Mimi si Liam na kayakap ang isang magandang babae sa gilid ng kalsada. Nagsuot siya ng salamin at palihim na sumunod sa kanila. Ang babae ay si Ellie, kasosyo ni Liam sa mga unang taon at isang mabuting kaibigan ng apat na magkakapatid. Nahuli ni Liam si Mimi at hindi naintindihan ni Mimi ang relasyon nila. Tinukso siya ni Liam at nahiya si Mimi pagkatapos niyang magpaliwanag. Nagkataon namang nagkita sina Ellie at Alice sa banyo at masaya silang nag-usap. Nakita ni Ellie na naiwan ni Alice ang lipstick sa lababo at ibinigay niya ito kay Sean. Pumunta si Lisa sa cave at nagreklamo kung bakit hindi sinabi ni Leo nang malinaw na ang kasama niya ay ang biyenan niya. Pagkatapos, nag-alok si Lisa na samahan si Leo sa pagtingin ng bahay. Pumayag si Leo. Nagbigay ng pagkakataon si Lisa kina Mimi at Sean at nagkita sila sa isang restaurant. Nahiya si Mimi dito. Pagkatapos, nagkita si Sean at Liam at tinanong kung gusto ba siya ni Mimi. Seryosong sinabi ni Sean ang katotohanan, umuwi at kinompronta si Lisa tungkol sa mga litrato niya. Hindi pa rin alam ni Mimi na nabunyag na ang lihim na pag-ibig niya kay Sean. May dala siyang sports bag at aalis na sana para maglaro nang harangin siya ni Liam sa pinto na nagsabing ayaw niyang pumunta siya. Nagpumilit si Mimi na umalis at tiningnan ni Liam ang likod niya na maihalo-halong at malungkot na pakiramdam. Pagkatapos manalo sa kompetisyon, niyakap ni Mimi si Sean ng may kagalakan. Nahiya si Sean at hindi na natural ang pakiramdam niya tulad ng dati. Nakita ni Liam si Mimi at Sean na masayang magkasama mula sa malayo at labis siyang nasaktan. Pagkatapos ng laro, sabay-sabay silang kumain. Hindi kinaya ni Liam ang panunukso ng lahat tungkol sa relasyon ni na Mimi at Sean, kaya gumawa siya ng dahilan para dalhin si Mimi sa isang lakad. Kinabukasan, nakita ni Liam si Alice para tanungin ang tungkol sa sitwasyon ni Mimi. Sinabi ni Alice na maayos lang ang kaibigan niya at hindi niya kailangang mag-alala ng husto. Pag-uwi ni Mimi, nakita niya si Sean. May gusto siyang sabihin sa kanya. Para kay Sean, si Mimi ang pinakamahalagang kaibigan. Ngunit ang nararamdaman niya para sa kanya ay simpleng magkaibigan lang. Umaasa si Sean na magiging magkaibigan pa rin sila tulad ng dati. Ngunit hindi ito kasalanan ni Sean, kaya hindi niya kailangang mag-sorry. Habang nag-uusap silang dalawa, dumating sina Liam at Alice. Nang makita niya si Liam, nahihiyang bumalik si Mimi sa loob, habang nagtalo naman si Liam at Sean sa labas tungkol sa pag-ibig. Sinabi ni Liam na si Sean ang gusto ni Mimi, ngunit si Alice naman ang gusto ni Sean. Sinabi rin ni Liam na kung hindi kayang pasayahin ni Sean si Mimi, hayaan na lang siyang gawin ito. Kinabukasan, sinundan ni Liam si Mimi. Bawat hakbang at kilos ni Mimi ay napapansin niya, kaya hindi na siya nakapunta sa opisina ng magasin na ikinabalisa ni Sam. Bago yun, pinuntahan ni Lisa si Mimi para humingi ng tawad. Doon lang nalaman ni Mimi na may kinalaman si Lisa sa pagkaalam ni Sean sa lihim na pag-ibig niya. Ibinigay niya pabalik ang litrato sa pitaka kay Lisa. Dahil ganyan na rin, sinabi ni Lisa kay Mimi na huwag nang mag-alala at makipag-date na lang sa kapatid niya. Nang marinig ito, hinabol ni Mimi si Lisa sa buong campus. Pagkatapos ng trabaho niya, nakita niya si Liam na naghihintay sa kanya at nang umuwi silang dalawa, nakita niya rin si Sean doon. Dito, nilinaw din ni Liam ang tungkol sa relasyon nila ni Mimi. Labis na humingi ng paumanhin si Sean kay Mimi at umalis. Binalingan ni Mimi si Liam para magpasalamat para sa araw na iyon at nalaman niyang siya pala ang tumulong sa kanya sa bus kaninang umaga. Malapit na ang bagong taon, tinalikuran ni Mimi ang trabaho niya bilang basketball coach para umuwi at makasama ang lola niya. Nakita ng lola niya na single pa rin si Mimi kaya inayos niya itong mag-date. Nang malaman ni na Sean at Liam na nag-resign si Mimi, tinawagan nila ito, ngunit lola ni Mimi ang sumagot. Humingi sila ng address at nagmadali silang puntahan si Mimi. Pagdating nila, nakita nilang may lalaki sa kapitbahay na nanliligaw sa kanya. Nang lumalabis na ito, nagtulungan sina Sean at Liam para paalisin ang lalaki na natakot at tumakas. Nagtaka si Mimi kung paanong nalaman nila ang bahay niya. Tamang-tama, lumabas ang lola niya at sinabing siya ang may kagagawa nito. Dahil nandiyan na rin sila, inanyayahan ng lola ang dalawang binata na kumain. Ngunit dahil walang ulam, hiniling niya na manghuli sila ng manok. Ang dalawang binata, na galing sa syudad at hindi pa sanay, ay napilitang manghuli ng manok. Ngunit hindi nila ito mahuli. Nang lumabas si Mimi, sa isang iglap lang, nahuli niya ang manok na nagpahiyang sa dalawang binata. Samantala, hindi makontak ni Lisa si Leo, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa kuya niya na nagsabing hindi siya makakauwi ngayong gabi. Maya-maya, dumating ang hapunan. Diretsahang tinanong ng lola ni Mimi kung sino ang may gusto sa apo niya. Taimtim na umamin si Liam na nagsabing gusto niya si Mimi kaya ginatapon niya ang alak. Inabot ng gabi ang pag-inom at nalasing na si Liam. Nagpaalam siyang lalabas sandali at ang lola ni Mimi ay naghanda ng pang-alis ng lula. Lumabas si Mimi para salubungin si Liam at nalaman niyang hindi pala ito lasing. Sa loob ng bahay, lumabas ang lola ni Mimi at umupo kasama si Sean. Sinabing narinig niya ang buong usapan nila ni Mimi. Nang malaman niyang gusto ni Sean si Alice, pinayuhan niya ito. Para sa kanya, kung lalaki ka, gugustuhin mo rin si Alice dahil maganda siya at sikat na modelo. Dahil kalahati ring apo niya si Alice, noong bata pa ito, naghiwalay ang mga magulang ni Alice. Pagkatapos, namatay
Patay ang nanay niya at ang tatay niya ay isang mandaragat kaya wala itong oras para alagaan si Alice. Pagkatapos sabihin ito, dinala niya si Sean sa lumang silid ni Alice noong bata pa. Lahat ng ito ay mga pangarap ni Alice na maging fashion designer. Sinabi ng lola kay Sean na maghintay pa ng kaunti. Pumayag siya at naintindihan si Alice. Kinabukasan, umuwi na ang dalawang binata sa Shanghai. Hindi makakaalis ng ganoon kadali si Liam kaya sinabi niya kay Sean na mauna na. Bumalik siya sa bahay ng lola ni Mimi at saktong magpaplansa na si Mimi nang muntik na siyang matumba. Mabilis na tumakbo si Liam para saluhin si Mimi na nagulat dahil akala niya umalis na ito. Nang makita ito ng lola, sinabi niya kay Mimi na tanggapin na si Liam. Ngunit tumanggi pa rin si Mimi at sinabi kay Liam na tumigil na sila. Nalungkot si Liam kaya tumalikod at umalis at si Mimi naman ay nasaktan din pagpalit ng eksena. Pinuntahan ni Lisa si Leo sa cave at nang makita niyang malapit ito kay Attorney Wong, nagalit siya. Nang umalis si Attorney Wong, lumapit si Lisa kay Leo at tinanong kung inibig na niya ang abogada. Sinabi ni Leo na nagboluntaryo lang sila na ikinatuwa ni Lisa. Dahil dito, humingi siya ng bakasyon kay Manager Wong para sumama, ngunit tumanggi ito. Sinabi niyang tapusin muna ni Lisa ang trabaho bago siya pumunta kung saan man niya gusto. Samantala, nagkataon namang nagkita sina Liam at Mimi. Nagdaanan lang silang dalawa ng walang bati na para bang hindi sila magkakilala. Para makasama si Leo sa paglalakbay, hindi na inalintana ni Lisa ang oras at gusto niyang matapos agad ang trabaho. Kinabukasan, isinumite niya ang lahat ng dokumento kay Manager Wong at humiling ng bakasyon, ngunit pinahirapan pa rin siya nito. Nakita ito ni Boss Chen kaya lumabas siya at sinabing mahusay ang pagkakagawa ng dokumento ni Lisa at pinayagan na siyang magbakasyon. Nag-sign up si Lisa bilang volunteer sa team ni Leo. Gabi na, nakatayo siya sa harap ng kwarto ni Leo para dalhan siya ng pagkain, ngunit nagulat siyang makitang malapit si Leo at Attorney Wong. Hindi niya ito pinalampas at nakisali agad sa usapan ng dalawa para makuha ang atensyon ni Leo. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto ni Leo para makipaglaro. Para hindi siya makaabala sa trabaho, tahimik na umupo si Lisa sa kama. Aksidente siyang umubo, kaya nag-alala si Leo at ipinagtimpla siya ng salabat. Nang matapos niya ang trabaho, nalaman niyang tulog na si Lisa at ipinatong niya ang jacket niya rito. Sa party kinabukasan, lahat ay umiinom ng alak at si Leo lang ang hindi nagpapainom kay Lisa. Gusto ni Achoy Wong na makipag-inuman kay Lisa, ngunit sinabing juice na lang ang inumin nito. Para hindi magpatalo sa kanyang kalaban, inubos agad ni Lisa ang isang lata ng beer sa harap ni Attorney Wong. Matapos ang party, binuhat ni Leo si Lisa pauwi. Si Lisa ay bulong ng bulong na gusto niya ito at umaasa na bibigyan din siya ni Leo ng pagkakataon. Pagpalit ng eksena, ngayon ang unang araw ni Alice na bumalik sa runway matapos ma-injure. Sina Sean, Liam, at Mimi ay pumunta lahat para panoorin siyang mag-fashion show. Ngunit matapos ang isang koleksyon, kahit na hindi naman masama ang kalagayan ni Alice, dahil sa matinding pag-ensayo, lumala ang injury sa paa niya. Nang dumating sa pangalawang set, napansin agad ni Sean na hindi na siya maayos. Nang subukan ni Alice na bumaba sa runway, natumba siya, mabuti na lang at doon si Sean para saluhin siya. Buong puso niya itong iniuwi at inalagaan bago umalis. Kinabukasan, sumama si Mimi kay Alice sa ospital para magpatingin. Dahil dati nang naoperahan ang paa ni Alice, sensitibo ito. Ngayon, dahil sa matinding pag-ensayo, muling sumakit ang lumang sugat na nagpalala sa sitwasyon. Nagbabala ang doktor na hindi na siya dapat magsuot ng high heels, na nangangahulugang mas bibihira na siyang mag-fashion show. Isang gabi, nagtipon ang apat na magkakaibigan sa bagong bahay ni Leo. Laking gulat ni Liam nang tawagin ni Sean si Mimi para pumunta rin. Nang makita muli si Mimi, nahiya si Liam at hindi makapagsalita. Pagkatapos, gumawa siya ng dahilan para lumabas, iniiwan si Mimi na makasama ang lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit nahihiyang umalis si Mimi at nagmamadaling sumunod kay Liam. Humingi ng tawad si Mimi kay Liam dahil nasaktan siya sa pag-aalinlangan niya. Humingi rin ng tawad si Liam kay Mimi dahil sa paggulo niya rito. Ngunit sinabi niya na 30 na siya at hindi na siya bata. Kaya, ang lahat ng ginawa niya para sa kanya ay kanyang pagsisikap. Dito, nalaman niya na ang lahat ng pagsisikap niya ay nagpapahirap lang kay Mimi kaya ginag pa siya siyang bumitaw na. Pagkatapos sabihin ito, umalis siya, iniiwang tulala si Mimi. Pagkatapos ay tinawagan ni Sean si Mimi para aliwin siya. Pagkatapos, pinuntahan din niya si Liam para humingi ng tawad dahil tinawag niya si Mimi. Kasabay nito, dumating si Leo sa bahay ni Sean at matagal na siyang hinihintay ni Lisa. Dahil gusto niya si Leo, naghanda si Lisa ng hapagkainan para sa kanilang dalawa. Ngunit habang nagsisindi ng kandila, muntik na siyang mapaso at masaya siyang nailigtas siya ni Leo. Sinabi ni Leo na gagawin niya ang lahat ng gawaing bahay habang siya ay nandito. Sa pagpupulong, nagkaroon ng problema dahil ang brand ay gusto lang kunin si Vivi para sa photoshoot na dati ay kasama sina Vivi at Alice. Dahil dito, naisip ng ilan na naglalaro si Vivi ng marumi. Ngunit kung si Vivi lang, kailangang baguhin ang lokasyon, damit at props. Dahil sa pagmamadali, kailangan nilang mag-overtime.
Dito, pagpasok ni Alice sa silid, nakita niyang magdamag na gising si Mimi dahil kay Liam. Nang makita ito, pinayuhan ni Alice si Mimi na kausapin si Liam ng masinsinan dahil ang biglaang pagbabagong ito ay nagparamdam kay Sean ng kawalan ng kapangyarihan. Gusto niyang itulak si Alice pataas, ngunit binubuli siya ng kanyang kasamahan sa harap niya. Tamang-tama, tinawagan din ni Alice si Liam at sinabing may sakit si Mimi at gusto niyang siya na ang pumalit sa pag-aalaga. Agad siyang pumunta sa bahay para tingnan ang sitwasyon ni Mimi at nakita niyang natutulog ito. Nang makita ni Mimi na nasa harap niya si Liam, inakala niya na nananaginip lang siya. Inakala niyang may sakit si Mimi kaya tinanong niya kung nasaan ang gamot. Doon niya lang nalaman na niloko sila ni Alice. Nakita ni Liam na ayos lang si Mimi kaya gusto na niyang umalis, ngunit pinigilan siya nito. Gayunpaman, nagpilit pa rin siyang umalis, iniiwan si Mimi na nag-iisa. Nang gabing iyon, malungkot na uminom si Mimi. Nang malasing, nakita niyang nagiging si Liam ang manikin. Pagkatapos, umupo si Mimi sa harap ng kumpanya ni Liam at lumabas din ito. Sa kalasingan, gusto niyang wala na silang kinalaman sa isa-ki-isa, ngunit hindi niya kaya. Biglang hinalikan ni Mimi si Liam kaya natigilan ito. Nang aalis na sana siya, hinalikan naman siya ni Liam ng mapuso. Sinabi ni Mimi na gusto na niya si Liam at sumandal sa dibdib nito. Pagkatapos, kinailangan na siyang buhatin ni Liam pauwi. Wala siyang matandaan, ngunit ang alaala ng paghalik at pag-amin niya ng nararamdaman kay Liam ay nagpahiya sa kanya. Pagpalit ng eksena, dumating si Sean sa photoshoot at sinadya siyang lapitan ni Vivi. Ngunit dahil nakita nitong interesado siya kay Alice, sinadya niyang saktan si Alice habang nagpipicture. Pagkatapos, nagkunwari si Vivi na tumba para mapansin siya ni Sean, ngunit sinigawan lang siya nito. Nang maalala niyang si Sean ang lalaki sa club noon, dali-dali siyang humingi ng tawad, ngunit puno ng pang-aasar kay Alice. Dali-daling hinabol ni Sean si Alice para mag-sorry, ngunit sinabi nitong mas lalo lang siyang napapahiya sa presensya niya. Kinakaramdaman ni Yehan ang ganda ng buhay nang maalala niya ang imahe ni Xiao na nagsabing gusto siya. Nagpahinga siyang uminom ng kape habang tinitingnan si Xiao na nalilito sa paghalik sa kanya kagabi. Nang tumawag si Yehan, nahiyang umalis si Xiao, ngunit nagpa siya pa ring bumalik. Humingi ng tawad si Xiao sa kanya dahil sa kanyang mga kilos at salita kagabi. Hindi inasahan ni Yehan na pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, itatwa niya ito kinabukasan. Ngunit kunwari na hindi narinig ni Yehan ang pag-amin kagabi dahil hindi niya alam kung ano ang nasa puso ni Xiao. Dahil 2 beses na siyang tinanggihan nito, gusto ni Yehan na patunayan ni Xiao na totoo ang sinabi niya. Nais niyang sabihin sa kanya ni Xiao habang gising pa ito. Pag-uwi, nakita ni Xiao si Iwen na nalulumbay dahil sa photoshoot. Inakala ni Xiao na ginagawa lang ni Jia Cheng ang lahat para kay Iwen dahil sa pagmamalasakit niya rito. Ang pag-uusap tungkol sa pag-ibig ay nagpahina sa loob ng 2 dalaga dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang kani-kanilang lalaki. Nag-shift ang eksena habang nakikipagpulong sa partner. Ang manager na nag-assign sa kanya ay patuloy na nakatingin kay Xiao at sadya itong inimbita para kumain. Habang kumakain, labis din siyang nag-alala kay Xiao kaya napansin din ni Linday na binabastos siya ng lalaki. Sinabi ni Xiao na gusto niyang makasama siya ng lalaki, ngunit tinanggihan niya ito kaya hindi nito pinirmahan ang kontrata. Nabanggit ni Xiao kay Manager Wang ang tungkol sa pambabastos sa kanya, ngunit binaliwala ito ng lalaki dahil gusto nitong akitin niya ang kliyente. Kinabukasan, si Yehan ay nagtatrabaho, ngunit patuloy niyang naaalala ang sandaling hinalikan niya si Xiao. Samantala, nakita ni Xiao ang ibang nagko-confess at naisip niya ang eksena kung saan magko-confess siya kay Yehan. Ngunit dahil sa simpleng linyang iyon, naisip niya na hindi ito sapat na sinsero para sa kanya. Sa pagkakita ng niebe, naisip ni Xiao ang eksena ng pagko-confess sa kanya sa isang silid na puno ng kandila at bulaklak. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang sasabihin, nasunog ang silid kaya tinapos na niya ang ideyang iyon. Sa kakahintay ni Yehan kay Xiao, ngunit hindi ito dumating, nagulat siya nang makita itong nagtatago sa labas, naghihintay na matapos ang trabaho niya. Nang makita ito, nagkunwari si Yehan na aalis para sundan siya nito. Mula sa pagiging tagasunod ni Yehan, ngayon si Xiao na ang sumusunod sa kanya. Bigla siyang lumabas sa likuran ni Xiao na ikinagulat nito. Tinanong ni Yehan si Xiao kung handa na ba siya sa sinseridad niya, ngunit gusto lang siya nitong tingnan sandali at umalis na. Ngunit ang mga sinabi ni Yehan ang nagpaalis kay Xiao sa kahihiyan. Sa ibang pangyayari, sinabi ni Xiao at Lin Jie kay Xuyan na binabastos si Xiao ng kliyente. Ngunit dahil hindi sapat ang ebidensya, hindi nila ito pwedeng idemanda. Pinayuhan ni Lin Jie si Xiao na talikuran na ang kontratang ito, ngunit kung hindi siya pipirma, sisipain siya sa trabaho. Nang marinig iyon, sinabi ni Xuyan na kapag nakikipagkita siya sa lalaki, dapat siyang sumama sa isang kasamahan at subukang mag-iwan ng ebidensya. Pagkatapos, sinabi ni Xiao kay Lin Jie na gusto siyang i-date ng boss niya sa hotel kasama ang lalaki para kunin ang dokumento. Nang marinig iyon ni Lin Jie, pinalitan niya si Xiao na kukuha at tinawagan din ni Xiao si Xuyan upang ipaalam ang tungkol dito. Ngunit bago pa makipag-usap sa lalaki, binuksan ni Lin Jie ang kanyang telepono upang mag-record. Nang makita niyang si Lin Jie ang dumating at hindi si Xiao, inanyayahan pa rin siya ng lalaki sa kanyang silid para kunin ang dokumento. Ngunit inimbitahan ni Lin
Jia ang lalaki na uminom para magbigay ng oras kay Xuyan na dumating. Walang pasubali, gusto ng lalaki na sumama si Lin Jia sa kanya sa silid para magsaya at sa ganoon, pipirmahan niya ang kontrata sa kumpanya nito bukas. Ngunit tumanggi si Lin Jia at umalis kaya dali-dali siyang sinundan ng lalaki sa elevator. Pagdating sa palapag niya, may masamang intensyon na ang lalaki kay Lin Jia. Ngunit pagbaba ng elevator sa unang palapag, sinuntok siya ni Xuyan ng walang mintis. Nang makita si Lin Jia na natatakot, dali-daling yakap siya ni Xuyan. Kahit na nakuha na ang ebidensya ng sexual harassment, labis pa ring nag-alala si Xuyan sa ginawa ni Lin Jia. Kinabukasan, pumunta ang dating empleyado ng kumpanya kay Yehan at humingi ng pagkakataon na makabalik. Sa pagkakataong ito, si Xiaozhu ay sinisisi dahil sa katotohanang nakipag-ugnayan sa kanya ang kanyang boss kahapon kaya hindi siya dumating para pirmahan ang kontrata ngayon. Ngunit dumating si Lin Jia at sinabing inaresto ang lalaki dahil sa hindi naaangkop na kilos niya. Pagkatapos, ang kinatawan ng kumpanya ay pumalit sa lalaki upang pirmahan ang kontrata. Sa isa pang pangyayari, pumunta ang kinatawan ng karibal na kumpanya kay Yehan at sinisi siya dahil sa pagnanakaw niya sa kanilang associate editor-in-chief. Ngunit sinabi ni Yehan na hindi niya ito ginawa at gusto nitong humingi ng pagkakataon na makabalik sa kanyang kumpanya. Dahil sa mga paninisi ni Yehan, nagalit siya at sinipa ang lata patungo sa kanya, ngunit sinalo ito ni Xiao para sa kanya. Tinanong ni Xiao kung nakita na niya ang kanyang sinseridad na ikinagulat niya. Sinabi ni Xiao na dumating siya ngayon upang dalhin ang kanyang sinseridad sa kanya. Kahit na hindi magaling si Xiao sa literatura, sumulat siya ng isang sulat pag-ibig kay Yehan. Nang umalis siya, binuksan ni Yehan ang sulat upang basahin ito. Ngunit ang mga salita na gustong ipadala ni Xiao sa kanya ay gupit-gupit mula sa mga pahina ng aklat at dinikit niya. Umaasa siya na ang kanyang sinseridad ay makakatulong sa kanya na makasama si Yehan. Sa labas, dinala ni Yiwen ang kape ng pag-ibig kay Jia Cheng, ngunit nakita niya itong malapit sa ibang babae. Ngunit ang babae ay kapatid ni Jia Cheng na dumating upang sunduin siya. Dahil hindi siya pwedeng magmaneho pagkatapos uminom, gusto niyang sumabay sa kanyang kapatid. Pagkatapos, pumunta ang 4 na kabataan sa wine factory ni Boss Sheng upang magdiwang. Hindi nila inaasahan na si Boss Sheng ay yumaman pagkatapos ng bawat diborsyo, na parang nilipad ng hangin. Ngunit nang itataas na nila ang baso para mag-toast, dumating din ang asawa ni Lu Zeng. Sa harap niya, hindi naglakas loob si Lu Zeng na makipagkamay, ngunit pagkatapos ay nagkunwari siyang nag-inarte habang sumasama sa kanya palabas. Sa gabing iyon, si Yiwen ay pumunta sa isang blind date kasama ang isa pang lalaki na ipinakilala ng kanyang kaibigan. Nagkasundo silang dalawa kaya gusto niyang yayain si Yiwen na maglaro ng golf bukas. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Lu Zeng sa kanyang asawa na hindi siya sanay makipag-usap sa mga kaibigang ipinakilala niya. Kaya sumama siya kina Yehan, ngunit hindi niya inaasahang makikita si Yiwen sa party. Humingi siya ng tawad sa pagdadaya sa asawa at nangakong magbabawas siya sa paglalaro at mas bibigyan ng pansin ang kanyang asawa mula ngayon. Sa kabilang banda, si Xiao ay naghintay buong araw, ngunit hindi man lang sinagot ni Yehan ang kanyang text. Si Xiao ay kusang tumawag sa kanya na gustong sagutin niya ang tungkol sa kanyang tunay na damdamin, ngunit hindi pa siya nakakasagot ay kailangan na niyang umalis para sa isang pulong. Nagpalit ng eksena, si Yiwen at Shuyang ay pumunta upang makipagkita sa kaibigan ni Shuyang, ngunit hindi niya inaasahang si Jia Cheng pala iyon. Dahil doon, nagpanggap na hindi magkakilala ang grupo. Sa harap ng lahat, sinabi ni Jia Cheng sa lahat na mayroon siyang mahal, ngunit tinanggihan siya nito. Sa pagkarinig nito, nagmadali si Yiwen na lumabas. Nakaramdam si Jia Cheng ng selos nang makita niya ang babaeng matagal na niyang nililigawan na nakikipag-date sa iba. Dahil nakita ni Yiwen na may bago na siyang buhay, ayaw niyang makialam pa ito sa kanyang pribadong buhay. Dahil hindi alam ni Jia Cheng na nagkakamali si Yiwen tungkol sa kanya, ang gusot sa kanilang puso ay hindi pa nalulutas. Malungkot na umalis si Yiwen habang inaalala ang mga sandali nilang dalawa ni Jia Cheng. Nagmamadali siyang bumalik, gusto siyang makita, ngunit nakita niya si Shuyang. Gustong malaman ni Shuyang kung ano ang relasyon nilang dalawa. Ngunit nang marinig niya na gusto ni Yiwen bumalik para hanapin si Jia Cheng, dahil ayaw niya itong mawala, kusa nang umalis si Shuyang. Pagkatapos, biglang lumitaw si Jia Cheng sa likod ni Yiwen. Nang nalutas na ang lahat, nagyakapan silang dalawa ng mahigpit. Nagpalit ng eksena, si Xuyan ay kumakain kasama ang mga kasamahan niya nang bigla niyang nakita ulit si Tong Hao. Dahil hindi niya alam na patay na ang asawa ni Xuyan, nagtanong si Tong Hao tungkol sa kanya. Ito ang naging dahilan kung bakit umalis si Xuyan na may mabigat na damdamin. Dahil hindi pa rin siya bumabalik, nag-alala si Jaelin kaya tumawag siya at pinuntahan si Xuyan. Nang makarating si Jaelin, nakita niya na nakasubsob na si Xuyan sa gilid ng kama. Napagkamala ni Xuyan si Jaelin na si Xiaoji, kaya dali-dali niya itong niyakap at humingi ng tawad. Dahil hindi pa rin makalimutan ni Xuyan si Xiaoji, hindi alam ni Jaelin kung dapat pa ba siyang magpatuloy sa panliligaw. Dahil din sa nangyari kay Xuyan, si Lindae ay napagalitan ng kanyang boss dahil sa pag-iwan ng dokumento noong sumunod na araw. Kasabay nito, pumunta si Yiwen at Jia Cheng upang sabihin kay Xiao na nagde-date na silang dalawa.
Tinanong ni Xiao Xiao si Jia Cheng tungkol kay Han at nalaman niya na aalis ito para sa isang business trip sa loob ng 3 araw, kaya nagmamadali siyang hinanap ito. Sa sandaling ito, paalis na rin si Han patungo sa airport kaya tumawag siya kay Xiao Xiao. Ngunit dahil pareho silang tumawag, hindi sila makapag-ugnayan. Gayunpaman, sa kabutihang palad ay nagkita silang dalawa. Sinabi ni Xiao Xiao na bawat segundo ay naghihintay siya ng mensahe mula kay Han, ngunit hindi siya sumasagot. Sa pag-aakalang wala itong pagtingin sa kanya, umalis na sana si Xiao Xiao nang bigla siyang niyakap ni Han. Sa pagkakataong ito, tinanggap na ni Han ang tunay na damdamin ni Xiao Xiao at niyakap niya ito. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Xuyan si Jayalin at tinanong kung siya ba ang babaeng katabi niya kagabi. Ngunit nagsinungaling si Jayalin at sinabing malamang na ang kanyang kapatid na lalaki iyon. Kinabukasan, masayang-masaya si Xiao Xiao dahil may kasintahan na siya nang bigla siyang nakatanggap ng tawag. Si Zixuan ay tumulong sa isang binatilyong inaapi, ngunit napagkamalan siyang magnanakaw ng isa pang binata na dumating at nagkasuntukan sila, kaya dinala siya sa presinto. Matapos silang palayain, hiniling ni Xiao Xiao ang contact number ng binata para makipag-ugnayan siya dito kapag nahuli ang magnanakaw. Habang nasa business trip si Han, nakita niya ang isang teddy bear na kahawig ni Xiao Xiao, kaya nagdesisyon siyang bilhin ito para iregalo sa kanya. Sa iba namang pangyayari, pinuntahan ni Jayalin si Xuyan sa kumpanya, ngunit nahuli siya ng kanyang kuya. Pauwi, mahigpit siyang pinagbawalan ni Jia Cheng na ligawan si Xuyan. Dahil ang turing lang ni Xuyan kay Jayalin ay kapatid, kung makita niyang may pagtingin sila sa isa-isa, hahadlangan niya ito hanggang huli. Nang gabing iyon, nalungkot si Wen dahil nawalan siya ng trabaho sapagkat hindi na siya pinahahalagahan ng kumpanya. Pagdating ni Jia Cheng, niyakap agad siya ni Wen. Nalulungkot si Wen at sinabi kay Jia Cheng na mula bata pa siya ay kailangan na niyang magpakatatag dahil wala siyang masandalan. Dahil nasaktan siya, ang kanyang posisyon sa kumpanya ay napalitan ng iba. Patuloy pa rin siyang nagsisikap na makabalik, ngunit dahil sa nauna niyang pinsala, kaya hindi niya magawa ito. Sa pag-unawa sa mga pinagdadaanan ni Wen, sinabi ni Jia Cheng na hindi niya kailangang magpakatatag dahil siya ang magiging sandalan niya. Kinabukasan, pumunta si Wen sa kumpanya at sinabing ayaw na niyang maging modelo at tinapos na ang kontrata sa kumpanya. Nagpalit ng eksena, biglang umuwi si Han para hanapin si Xiao Xiao dahil nami-miss niya ito. Gusto niyang magkaroon sila ng party para ipahayag ang kanilang relasyon sa publiko. Sa sandaling iyon, dumating si Xuyan kaya nahiya si Xiao Xiao at binitawan ang kamay ni Han at hindi naglakas loob na ipahayag ang kanilang relasyon. Kinabukasan, tumawag si Han kay Xiao Xiao at tinanong kung bakit hindi niya ipinahayag ang kanilang relasyon kay Xuyan kahapon. Ngunit dahil bago pa lang sila nagde-date, medyo nahihiya siya kaya napilitan silang magtago muna. Nagpalit ng eksena, tinulungan ni Luzeng si Han na mag-book ng hotel, ngunit naiwan niya ang kanyang telepono sa bahay kaya nakita ni Sheng Yun ang mensahe. Nang gabing iyon, umuwi siya at pinagalitan ng kanyang asawa dahil inakala nitong nagpunta siya sa hotel kasama ang ibang babae. Pagkatapos, pinuntahan niya si Han upang makituloy dahil pinalaya siya ng asawa niya sa bahay. Nang gabing iyon, nakita ni Xuyan si Jayalin na inaasar ng grupo ng mga kaibigang lalaki niya kaya agad niya itong nilapitan para tulungan. Nang makita ito ni Jayalin, nagpanggap siyang lasing para ihatid siya ni Xuyan pauwi. Nang aalis na sana si Xuyan, sinabi ni Jayalin na nagpapanggap lang siyang lasing dahil gusto niya lang nabigyan siya nito ng atensyon. Ang damdamin ni Jayalin para kay Xuyan ay seryoso, ngunit hindi niya ito masusuklian. Ngunit nang lumabas siya, nahuli siya ni Jia Cheng. Nagmamadaling nagpaliwanag si Jayalin, ngunit pinagalitan siya ng kanyang kuya na ayaw na siyang guluhin pa si Xuyan. Kinabukasan, nalaman ni Jayalin na natulog sa labas si Xuyan, kaya nagdesisyon siyang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang para makatuloy siya doon. Nang malaman na ginawa niya ito para sa kanya, umasa si Xuyan na sana ay huwag na siyang mahalin pa ni Jayalin. Ang mga salitang ito ni Xuyan ay parang kutsilyong tumaga ng malalim sa puso ni Jayalin, kaya masakit ito para sa kanya. Pagsapit ng gabi, dahil sabik na sabik si Han na makita si Xiao Xiao, inakala ni Jia Cheng na hindi pa sila nagkakaayos. Dahil sa pagkadismaya, pumunta si Jayalin sa bar para magsaya. Sa sandaling ito, dumating din si Wen at nakita niya ang kaibigan niya na gustong makipagkilala kay Jayalin. Dahil hindi sila magkakilala at naiinis si Wen, nag-away sila ni Jayalin samantala. Binisita ni Xiao Xiao si Han kaya dali-dali siyang hinila ni Han papasok. Ngunit ang nakakagulat, gusto niyang panoorin siya nitong magtrabaho. Dahil hindi pa natatanggal ang tag sa damit ni Xiao Xiao, tinulungan siya ni Han, ngunit inakala ni Xiao Xiao na hahalikan siya nito. Habang naliligo si Han, biglang tumunog ang alarm ng sunog kaya dali-dali siyang nagbalabal ng tuwalya at inilabas si Xiao Xiao. Ngunit sinabi ng manager na may nagkamaling pindot lang at walang anumang nangyaring insidente. Sa sandaling ito, bumalik ang mga kaibigan ni Han at nagulat nang makita silang dalawa na nakasuot ng sexy kaya nagulat sila. Sa harap ng walong pares ng mata, hindi sila makatanggi kaya napilitan silang aminin na nagde-date na silang dalawa. Normal lang para sa mga kaibigan na mag-date sila, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit sila nagtago. Nagpalit ng eksena, sinabi ni Xuyan kay Wen na magiging mahirap siyang manalo sa kaso kung gusto niyang unilaterally na tapusin ang kontrata sa kumpanya. Pinayuhan niya itong makipagnegosasyon ulit sa kanyang manager. Sa pagkarinig nito, hiniling ni Wen kay Xuyan na tulungan siyang itago ito kay Jia Cheng. Pagkatapos, nagpulong ang grupo ni Han upang maghanda para sa kaarawan ni Jia Cheng.
Samantala, pinuntahan ni Jailin ang kasintahan ng kanyang kuya, ngunit hindi niya inaasahan na ito pala ang babaeng nakita niya sa bar. Ngunit sa harap ni Jia Cheng, nagpanggap silang dalawa na magkalapit. Ngunit nang umalis si Jia Cheng para sagutin ang tawag, agad silang dalawa nag-away. Ngunit nang magbabayad na si Jia Cheng, nagulat siyang nakarinig ng balita na gustong unilateral na wakasan ni Ai Wen ang kontrata sa kumpanya. Sa ibang tao, nagselo si Jia Cheng kaya inalis niya si Ai Wen. Pag-uwi, alam din ni Ai Wen na nagsiselo si Jia Cheng sa kanyang kaibigan dahil sa kanyang ugali. Samantala, naglabas din si Lu Zeng ng video proof na tinulungan niya si Yehan na mag-book ng hotel. Ngunit ang hindi niya inaasahan, naunahan na pala siyang mag-imbestiga ni Sheng Yun sa hotel. Kinabukasan, pinuntahan ni Xiao si Yehan para kumuha ng larawan at ginawa itong wallpaper sa telepono nito. Ginawa ito ni Xiao para malaman ng sinumang makakita ng telepono ni Yehan na may kasintahan na siya. Pagkatapos, kumain silang dalawa, ngunit nang makita ni Xiao ang kanyang kaibigan, agad niyang binitawan ang kamay ni Yehan. Nang malaman niyang ito pala ang lalaking dating naka-blind date ni Xiao at may gusto rin sa kanya, nagselo si Yehan. Pagbalik sa kumpanya, galit niyang sinabi ito kay Jia Cheng. Ngunit ang nakakagulat, sinabi ni Jia Cheng na ikinuwento ni Xiao na may iba pa siyang nakadate na mas lalong ikinagalit ni Yehan. Nagpalit ng eksena, nagulat si Xuyan nang makita si Jailin na nagdala ng pagkain sa kanyang opisina. Sa liham, sinabi niya na uwi na siya sa bahay ng kanyang mga magulang at umaasa siyang doon na matutulog si Xuyan at hindi na sa labas. Kinabukasan, mapayapang natapos ni Ai Wen ang kanyang kontrata sa kumpanya. Ang totoo, inayos ni Jia Cheng ang lahat, ngunit dahil dito, pinagalitan siya ng kanyang ina. Pagkatapos, gusto niyang mag-blind date siya sa ibang babae kahit na hindi siya pumayag. Ngunit sa kabutihang palad, ang babaeng naka-blind date ni Jia Cheng sa pagkakataong ito ay pinilit din ng kanyang pamilya. Nang malaman niyang may kasintahan na si Jia Cheng, nag-cooperate silang dalawa na tumanggi. Hindi inaasahan, ang babae pala ay kaibigan ni Ai Wen. Medyo nagulat si Ai Wen na nakita niya ang kaibigan niya na nag-blind date sa hotel ni Xuyan. Nang gabing iyon ay kaarawan ni Jia Cheng, kaya dinala ni Ai Wen ang kanyang kaibigan para ipakilala kay Xuyan. Dahil dito, labis na nainis si Jailin at nakipag-away sa kanilang dalawa. Dahil din dito, pinalayas ni Jia Cheng ang kanyang kapatid pa uwi, ngunit sa pagkakataong ito, ipinagtanggol siya ni Xuyan. Dahil din dito, natapos ang party bago pa man ito magsimula. Sinabi ni Xuyan na nahulog na ang loob niya kay Jailin at umaasa siyang hindi siya sasaktan ni Jia Cheng. Nalaman ni Ai Wen na si Jia Cheng pala ang tumulong sa kanya na ayusin ang kontrata sa kumpanya. Sinabi ng manager na mabuting lalaki si Jia Cheng kaya dapat niya itong pahalagahan. Nang gabing iyon, nag-text din si Jailin kay Xuyan at humingi ng paumanhin dahil sa abala na idinulot niya. Kinabukasan, biglang nakita ni Jailin ang kanyang ina. Gusto niyang tulungan siya ni Jailin na bantayan si Jia Cheng at huwag itong payagan na makipag-date kay Ai Wen. Sa sandaling ito, nakita ni Jia Cheng si Ai Wen, ngunit napakakaiba ng ugali nito sa kanya. Nalaman niya na dahil tinulungan niya itong ayusin ang kontrata, kailangan niyang sundin ang kanyang ina at mag-blind date sa iba. Dahil alam niyang hindi papayag si Ai Wen na tulungan niya ito, kusa niyang ginawa ito. Ngunit sinabi ni Ai Wen na dahil sa ginawa niya, hindi na siya makakapagtaas ng ulo sa harap ng ina nito. Dahil magkaiba ang pananaw nilang dalawa, ayaw na siyang kausapin ni Ai Wen at pumasok na sa loob ng bahay. Ang totoo, naunang nakita ng ina ni Jia Cheng si Ai Wen at akala niyang isa siyang babaeng mapag-imbot sa kayamanan. Pagka-uwi ni Jia Cheng, ipinarating ni Jailin ang mensahe ng kanilang ina na ayaw nitong makipag-date siya kay Ai Wen. Sa kabilang banda, masaya ang dalawa nang bumisita ang lola ni Ai Wen. Nang malaman niyang si Yehan ang kasintahan ni Xiao, lubos siyang guminhawa dahil mabait siyang binata para sa kanya. Sinabi rin niya kay Ai Wen na mabait si Jia Cheng at kung maaari, huwag niya itong pakawalan. Kinabukasan, bumili si Xiao ng bulaklak para iregalo kay Yehan, kaya nalaman niya ang pakiramdam ng unang beses na bigyan ng bulaklak. Pagkatapos, ipinagmalaki niya ang suot niyang damit na regalo ni Xiao. Ngunit hindi maalala ni Xiao ang anumang nangyari noong gabing lasing siya maliban sa halik. Pagkasabi niyon, naghalikan silang dalawa nang biglang may kumatok, kaya nagmadaling nagtago si Xiao. Ngunit pagpasok pa lang ng ina ni Yehan, nakita na niya ang sapatos ni Xiao, kaya hindi na sila ginulo at umalis na agad. Nang aalis na sana si Xiao, saka lang niya napagtanto na nahuli pala siya nang makita ng ina ni Yehan ang kanyang sapatos. Sa ospital, malungkot si Sheng Yun dahil hindi pa rin sila magkaanak ni Lu Zeng pagkatapos ng matagal na pagsubok. Gusto niyang malaman kung ang dahilan ay siya ba o si Lu Zeng, ngunit pinayuhan sila ng doktor na umuwi muna at mag-usap. Nang gabing iyon, inalo ni Lu Zeng ang kanyang asawa, ngunit gusto ni Sheng Yun na magpunta silang dalawa sa ibang ospital para magpatingin. Dahil hindi na niya kayang makipagtalo pa, sinabi ni Lu Zeng na siya ang may problema kaya hindi sila magkaanak. Dahil dito, umiyak si Lu Zeng kaya kailangan siyang aliwin ni Sheng Yun. Kinabukasan, pumunta si Xiao sa coffee shop ni Lu Zeng, ngunit aksidenteng natapon niya ang kape sa kanya. Ang hindi inaasahan, nakita ni Sheng Yun si Lu Zeng na pinupunasan si Xiao.
Xiao. Sa pag-aakalang si Xiao ang kabit ni Lu Zeng, sinabi ni Sheng Yun na mayroon siyang napakagaling na kasintahan. Dahil hindi malinaw ang sinabi ni Sheng Yun, inakala ni Xiao na si Ehan ang tinutukoy niya. Pagkatapos, dumating din si Ehan at ipinakilala ni Lu Zeng na silang dalawa ay magkasintahan, ngunit inakala ni Sheng Yun na nagpapanggap lang sila para lokohin siya. Nang makita ni Xiao na nag-aaway ang mag-asawa, hinalikan niya si Ehan para maayos ang kanilang pagkakaintindihan. Nang gabing iyon, pinuntahan ng ama ni Ai Wen ang dalaga para mangutang ng pera, at dahil paulit-ulit na itong nangyayari, ayaw na niya itong pautangin. Nang aalis na sana ang kanyang ama, bigla niya itong tinawag. Sinabi ni Ai Wen kay Xiao ang tungkol dito, at hindi rin pumayag si Xiao na pautangin ang kanyang ama. Ngunit dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ama, pinahiram siya ni Ai Wen ng pera. Kinabukasan, bumili si Sheng Yun ng supplements para gamutin ang sakit ni Lu Zeng. Ngunit dahil sa dami ng mga supplements na kailangan, naramdaman niyang napakakomplikado nito. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Jialin si Ehan at umasa siyang matutulungan siya nitong tawagin si Xuyan para makipag-usap upang makita niya ito kahit sandali. Bilang pagtugon sa kanyang hiling, tinawag ni Ehan si Xuyan at sinabi sa kanya na pinuntahan siya ni Jialin, ngunit bago pa niya ito makita, hinarangan na ni Lu Zeng ang kanyang paningin. Sinabi ni Xuyan na naipaliwanag na niya ang lahat kay Jia Cheng at umalis na. Pag-uwi, pinayuhan ni Jia Cheng si Jialin na pag-isipan niya ng mabuti ang relasyon na ito dahil si Xiao Jia lang ang nasa puso ni Xuyan sa kasalukuyan. Ayaw niyang maging rebound si Jialin, ngunit determinado pa rin siyang hindi sumuko. Kinabukasan, tumawag si Xiao kay Yehan at sinabing may regalo siyang ibibigay sa kanya. Pagka-uwi, binigyan niya ito ng isang magandang kotse. Inimagine ni Xiao ang eksena na isasakay siya ni Ehan, ngunit nabasag ito dahil hindi siya marunong magbisikleta. Nang gabing iyon, sinabi ni Jia Cheng sa kanyang mga magulang na hindi na siya babalik para pamahalaan ang hotel ng kanilang pamilya. Ayaw din niyang mag-blind date sa ibang babae dahil mayroon na siyang si Ai Wen. Kapag tinanggap na nila si Ai Wen, sa kanya ito ipapakilala sa kanila. Ngunit nagalit ang kanyang mga magulang dahil dito. Nagpalit ng eksena, bumalik si Xuyan sa bahay ni Jia Cheng para kunin ang naiwan niyang file nang bigla niyang nakita si Jialin para maghain. Kinuha ni Jialin ang tasa at tiapot, ngunit dahil sa maikli niya, tinulungan siya ni Xuyan. Ngunit sa pagkakataong nagkalapit sila, hinalikan ni Jialin si Xuyan, ngunit ikinagalit niya ito. Gusto lang ni Jialin na makasama si Xuyan, ngunit lagi siyang malamig sa kanya. Dali-dali siyang umalis at umasang hindi na siya hahanapin pa ni Jialin sa hinaharap na labis niyang ikinalungkot. Samantala, hinanap din ni Jia Cheng si Ai Wen, ngunit sinabi ni Xiao na wala siya sa bahay. Nang gabing iyon, gustong pumunta ng mag-asawang Lu Zeng sa isang manggagamot para gamutin siya, ngunit umiiwas siya at ayaw pumunta. Pagkatapos, naipit ang gulong ng kanilang sasakyan sa isang hukay, kaya hindi na sila makatuloy at kailangan nilang maghintay ng tulong. Dahil wala silang magawa, inaliw ni Lu Zeng ang kanyang asawa sa pamamagitan ng panonood ng buwan. Habang nagbubulungan sila, nagkwentuhan sila, at si Sheng Yun ay labis na nagnanais na magkaroon ng anak para alagaan. Para kay Lu Zeng, hindi mahalaga kung magkaroon sila ng anak o hindi, gusto lang niyang maging masaya kasama ang kanyang asawa. Kinabukasan, tinuruan ni Xiao si Ehan na magbisikleta, ngunit pagbitaw niya ng kamay, nahulog ito. Agad nagpanggap ang binata na himatayin at nang makatanggap ng halik ay biglang nagising. Pag-uwi, sinabi ni Ai Wen kay Xiao na gusto niyang magbukas ng beauty salon. Ngunit ng araw na iyon, nakita siya ni Eric at gusto siyang kunin bilang fashion designer dahil nakita nito ang damit na ginawa niya gamit ang sarili niyang kamay. Pinayuhan ni Xiao si Ai Wen na subukan ito kahit minsan dahil baka maging sikat siyang fashion designer. Ngunit nag-aalangan si Ai Wen dito. Kinabukasan, pinuntahan ni Jia Cheng si Ai Wen sa bahay at humingi ng pagkakataon. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang lugar upang magpaliwanag at humingi ng tawad. Inamin ni Jia Cheng na mali ang mga ginawa niyang aksyon noon na hindi niya muna ipinagpaalam. Ang lugar na ito ang simula ng pangarap nila ni Ehan at ang gusali sa harap nila ang dating opisina nila. Bagamat napakahirap noon, dahil sa kanilang determinasyon at ambisyon, nagtagumpay silang dalawa. Hinikayat din ni Jia Cheng si Ai Wen na sundan ang landas na gusto niyang tahaking. Kailangang subukan niya ito at kung mabigo siya, nandoon siya sa likuran niya. Matapos ang mga araw ng pagkainis, naghalikan na silang dalawa ng may pagmamahalan. Pagka-uwi, ibinalik din ni Jia Cheng kay Ai Wen ang regalong nawala sa kanya. Samantala, si Jialin ay umuwi at inalala ang sandaling hinalikan niya si Xuyan at pinagalitan siya nito, kaya nalungkot siya. Kinabukasan, sinuri ni Xiao ang pag-ensayo ni Zijian at pinayuhan siyang kumain ng maayos dahil malapit na ang araw ng kompetisyon. Sa kabilang banda, matapos tingnan ni Ehan ang cover ng magazine, nalaman niyang malamang na umuwi na ng bansa si Song Yinran. Nang makita ito ni Jia Cheng, sinabi niya nakalimutan na niya si Song Yinran dahil kay Xiao. Pagkatapos, pinuntahan niya si Xiao at sinabi sa sarili na ito ang babaeng hinding-hindi niya hahayaang mawala. Habang naglalambingan silang dalawa sa loob ng kwarto, bumalik si Ai Wen. Dahil sa hiya, lumabas si Xiao para hindi siya mapansin. Palihim na tumakbo si Xiao palabas ng pinto, ngunit biglang lumitaw si Jia Cheng sa likuran niya. Madali lang nahalata ng dalawa ang mga ginagawa ni Xiao, kaya nahiya siya. Kinabukasan, nag-apply si Ai Wen para sa
posisyon ng fashion design assistant at agad siyang natanggap. Dahil dati, noong nagmumodelo pa si Iwen, tinulungan niya ang may-ari dito na ayusin ang damit kaya natuklasan nito ang kanyang talento. Sa cave ni Lu Zeng, nag-uusap ang lahat tungkol kay Song Yinran nang dumating si Ihan. Dati, tahimik siyang umalis at iniwan siya, ngunit ngayon ay bigla na lang siyang nagpakita. Nang kumakain na sila, nagtaka si Ihan dahil wala si Jaelin, ngunit sinabi ni Xuyan na naghiwalay na sila dahil sa mga masasakit niyang salita. Pagkatapos banggitin, ng gabing iyon, pinuntahan ni Jaelin ang cave ni Lu Zeng. Sa pagkakita ni Xuyan dito, inakala niya na siya ang hinahanap nito. Ngunit sinabi ni Jaelin na pinuntahan niya si Lu Zeng para kunin ang gamit niya at hindi na siya interesado kay Xuyan. Kinabukasan, nang makita ni Sheng Yun ang mga bata, gusto niyang magkaroon sila ng anak. Kasabay nito, tinulungan ni Jia Cheng si Iwen na mag-ayos ng gamit para sa business trip nito sa loob ng ilang araw. Sa law office ni Xuyan, gusto niyang maging partner ang lawyer na si Miss Huang. Tila gusto rin ni Miss Huang si Xuyan, kaya naghanda siya ng sushi box para sa kanya. Ngunit nang makita ito ni Xuyan, naalala niya ang pagkakataon na inalagaan siya ni Jaelin dahil alam niyang hindi siya kumakain ng hipon. Sa wakas, naganap na ang karera ng bisikleta. Pagkatapos ng ilang araw na walang tigil na pag-ensayo, nanalo si Zhong Zijian ng unang pwesto. Labis na ikinatuwa ito ni Xiao Xiao at patuloy niyang ikinuwento kay Ihan. Ngunit nang makita niya ang litrato nilang dalawa ng kanyang estudyante, nagselo si Ihan. Pagkatapos, umuwi silang dalawa sa bahay ni Ihan, ngunit nang maghalikan sila, nakita sila ng kanyang ina, kaya labis na nahiya si Xiao Xiao. Nang makita ng ina ni Ihan si Xiao Xiao, natuwa siya sa magiging manugang niya. Hindi lang iyon, niyaya pa niya itong manood ng stage play. Kinabukasan, nagdala si Xiao Dong ng kape kay Jaelin at sinamantalan niyang makipagkilala sa dalaga. Pagkatapos ng pulong, nagulat si Jaelin nang makita niya ang kanyang plan na inangkin at pinirmahan ni Boss Wang. Pinagalitan niya ito, ngunit sinabi nitong nagpaparatang lang siya. Nakita ni Boss Chen ang pagtatalo nilang dalawa, kaya hiniling niya kay Jaelin na ibigay ang original plan niya. Matapos suriin, agad na ibinalik ni Boss Chen ang karangalan kay Jaelin, ngunit bago umalis ang lalaki, hindi niya nakalimutang takutin si Jaelin sa kabilang banda. Si Zijian ay hindi makapasok sa klase dahil hinahanap siya ng dalawang lalaking basagulero sa labas ng gate ng paaralan. Samantala, nag-ayos si Xiao Xiao at naghanda ng bulaklak para makipagkita sa ina ni Ihan. Pagkatapos ng show, nagbigay si Xiao Xiao ng bulaklak sa ina ni Ihan. Nang makita niyang marami ang kaibigan ni Ihan, inanyayahan niya silang lahat na kumain. Sinabi ng ina ni Ihan kay Xiao Xiao na gusto niya ito. Sinabi ng nanay na inaasam-asam ng lahat na kapag inaapi siya ni Ihan, sabihan lang siya ni Xiao Xiao. Pag-uwi, sinabi rin ni Ihan kay Xiao Xiao na nag-book na siya ng mga tiket para magbakasyon silang dalawa. Samantala, tumawag si Jia Cheng para magtanong tungkol sa kalagayan ni Naiwen. Ngunit nang marinig niyang inaalagaan siya ni Eric, hindi siya naging komportable. Kinabukasan, pagdating ni Xiao Xiao sa paaralan, nakita niya agad ang dalawang lalaking basagulero na hinahanap si Zijian para singilin ng utang. Ngunit ang umutang ay ang ama niya, kaya pinuntahan nila si Zijian para maningil. Pagkatapos, pinuntahan din ni Xiao Xiao ang bahay ni Zijian, ngunit umalis na ito, hindi pa nagtatagal. Dahil hindi niya alam ang kalagayan ni Zijian, pinuntahan niya si Xiao Dong para magtanong. Sinabi ni Xiao Dong na mayroon pang isang tiyahin si Zijian na tila nakatira sa Jinshan. Samantala, pinuntahan din ni Ihan si Xiao Xiao sa paaralan at nalaman niyang umalis ito para hanapin si Zijian. Dahil lobat ang telepono ni Xiao Xiao at hindi makontak, labis siyang nag-alala si Ihan. Pag-uwi niya at marinig ang paliwanag ni Xiao Xiao, dali-dali siyang niyakap ni Ihan. Dahil sa labis na takot, inakala ni Ihan na bigla na lang siyang mawawala tulad ni Inran. Sa pagkarinig nito, gustong malaman ni Xiao Xiao kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa noon. Ngunit ayaw itong sabihin ni Ihan kaya hindi na siya nagpumilit. Pag-uwi, madaling napansin ng ina ni Ihan na nagtatampo silang dalawa ni Xiao Xiao. Nang malaman niya ang tungkol sa kanila, pinayuhan niya si Ihan na maging tapat sa kanya, ngunit hindi naman daw kailangang 100%. Kung bumalik man si Inran, hayaan na lang daw niya ito dahil si Xiao Xiao ang tunay na nagmamahal sa kanya ngayon. Pagkatapos, pinuntahan ni Ihan si Xiao Xiao at ikinuwento ang tungkol sa kanilang dalawa noon. Noong araw na iyon, nag-propose siya kay Inran at pumayag naman ito. Nang bumalik siya, umalis si Inran ng walang paalam. Dahil napakalawak ng mundo, hindi niya alam kung saan hahanapin kaya nagkahiwalay sila ng 6 na taon. Ngayon, nakita na ni Ihan si Xiao Xiao at umaasa siyang siya na ang magiging tahanan niya, ngunit kailangan niya pa ng oras para pag-isipan ito. Kinabukasan, humingi ng tulong si Lu Zeng sa mga kabataan para magdaos ng birthday party para kay Sheng Yun para sumaya siya. Samantala, tumawag din si Zijian kay Xiao Dong para humingi ng tulong.
Pagkatapos niyang bigyan ng supply si Zijian, sinabi ni Xiaodong na ipaalam niya kay Xiao dahil labis siyang nag-aalala sa kalagayan niya. Nang makatanggap ng tawag mula kay Zijian, gusto ni Xiao na magkita sila dahil tutulungan niya ito. Pagkatapos, dinala ni Xiao si Zijian kay Xuyan para tulungan siyang malutas ang problema. Ngunit pagkatapos nilang mag-usap, gusto ni Zijian na huminto na sa pag-aaral para magtrabaho at magbayad ng utang. Nagpalit ng eksena, dumating si Ihan para ihatid ang kanyang ina sa airport, ngunit nagulat siya nang makita si Xiao doon kasama ang kanyang ina. Bago umalis, pinaalalahanan ng ina ni Ihan na binigyan na niya siya ng pagkakataon kaya kailangan niya itong pahalagahan. Pag-uwi, sinabi ni Xiao na pinag-isipan na niya ito. Nagpasalamat siya kay Yinran dahil sa kanya, kaya nagawa ni Ihan kung ano siya ngayon. Patuloy siyang nag-iisip kung babalik si Yinran, iiwan ba siya ni Ihan para bumalik dito. Ito ang dahilan kung bakit ayaw sabihin ni Ihan kay Xiao ang tungkol dito, at pinili na rin niyang si Xiao ang kanyang magiging tahanan. Matapos magkaintindihan, nagpalitan na sila ng halik. Nang gabing iyon, naglalakad mag-isa si Ihan nang bigla niyang nakasalubong si Yinran. Ngunit ayaw niya itong harapin kaya tumakbo siya palayo. Pag-uwi, ikinuwento niya ito kay Xuyan, ngunit hindi niya rin maintindihan kung bakit siya tumakbo nang makita si Inran. Sinabi ni Xuyan na si Inran ay parang time bomb kaya kailangan niya itong kausapin para maayos ang problema. Sa sandaling ito, tumawag din si Xiao kaya pinayuhan siya ni Xuyan na huwag hayaang mawala ang kasalukuyan dahil sa nakaraan. Kinabukasan, pinuntahan ni Shengyun si Dr. Lee at umaasa siyang matutulungan niya itong magbuntis. Ngunit sinabi ni Dr. Lee na ang lahat ng nangyari noon ay tinago lang ni Lu Zeng sa kanya dahil ayaw niya itong malungkot. Dahil hindi sapat ang kalidad ng egg cell ni Shengyun para makapagbuntis, pinayuhan siya ng doktor na magpahinga muna. Nang gabing iyon, nagulat si Wen nang lumipad si Jia Cheng papunta sa lugar ng kanyang business trip para makita siya. Pagkatapos, dinala niya si Wen sa isang lugar kung saan maaari silang magbulungan ng pag-ibig. Hinikayat ni Jia Cheng si Wen na maging kumpiyansa dahil nandoon siya sa likod niya para suportahan siya. Hindi lang iyon, naghanda pa siya ng fireworks display para sa kanila na nagtapos sa matamis na halik. Kinabukasan, paggising ni Lu Zeng, nagulat siyang wala ang kanyang asawa at hindi niya ito makontak. Sa tindahan ni Xiaodong, aksidenteng natapon niya ang kape sa damit ng isang customer, kaya pinabayaran siya nito ng 30,000 yuan. Ngunit dumating si Jialin at sinabing peke ang damit na suot nito, kaya 300 yuan lang ang babayaran niya para sa laundry. Nang ihatid ni Jia Cheng si Wen pa uwi, tumawag ang kanyang ina na gustong makita ang dalaga. Nang gabing iyon, humingi ng tulong si Lu Zeng sa kanyang mga kaibigan para hanapin si Shengyun. Nang malaman nila ang hotel na tinutuluyan niya, pinuntahan nila ito para magtanong sa receptionist at doon lumitaw si Shengyun. Hindi maintindihan ni Shengyun kung bakit itinago ni Lu Zeng sa kanya na hindi siya maaaring magkaanak. Sinabi ni Lu Zeng na ayaw niya itong malungkot kaya itinago niya ang katotohanan. Gusto lang niyang magkaroon sila ng masayang buhay. Ngunit para kay Shengyun, napakahalaga na magkaroon ng anak. Dahil din dito, gusto niyang mag-file sila ng diborsyo. Dahil hindi na niya kayang tiisin pa ang lahat ng pagpapagalit niya. Kaya pumayag na si Lu Zeng dito at umalis. Kinabukasan, pinuntahan ni Jialin si Lu Zeng, ngunit hindi niya inaasahang makikita si Xuyan. Dahil hindi pa rin siya sumusuko, nakipagtulungan si Xiaodong sa kanya para pagselosin si Xuyan. Nagpalit ng eksena, biglang nakipagkita si Yinran kay Lu Zeng at nakita ito ng kanyang asawa sa isang tabi na yakap-yakap niya ang anak ni Yinran. Alam ni Lu Zeng na sinusundan siya ng kanyang asawa, kaya nilapitan niya ito. Kahit na maghihiwalay na sila, gusto pa ring malaman ni Shengyun kung sino ang babae. Alam ni Lu Zeng na kahit anong paliwanag niya, iisipin pa rin ni Shengyun na anak niya iyon, kaya pumayag na siyang pumirma sa divorce papers. Samantala, gustong mag-text ni Xuyan kay Jialin, ngunit nakablock siya nito. Sa sandaling ito, pinuntahan din siya ng grupo ng mga gangster para sa problema ni Zijian. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Yehan, naghihintay na si Inran at gusto siyang kausapin. Ngunit para kay Yehan, pagkatapos niyang mawala sa loob ng 6 na taon, wala na silang dapat pag-usapan. Kahit anong paliwanag ni Inran, ayaw niyang magpatuloy na pahirapan siya, kaya umalis siya. Kinabukasan, agad na pinuntahan ni Ihan si Xiao para iayain siyang magpiknik. Samantala, pinuntahan din ni Wen ang ina ni Jia Cheng. Diretsahan niyang sinabi na gusto niya ng manugang na maaaring pumalit sa kanila sa pagpapatakbo ng hotel, ngunit wala namang alam si Wen tungkol sa negosyo. Ngunit sa kasalukuyan, si Wen at Jia Cheng ay hindi pa nag-iisip tungkol sa pagpapakasal at nasa yugto pa lang ng pagliligawan. Sa pagkakataong ito, buong tapang na ipinagtanggol ni Jia Cheng ang kanyang kasintahan at sinabing kahit anong pagpigil ng kanyang ina, hindi sila maghihiwalay. Walang pakialam ang ina ni Jia Cheng sa iniisip nilang dalawa at determinado pa rin siyang pigilan sila. Humingi ng tawad si Jia Cheng dahil sa pagkakaroon ng prejudice ng kanyang ina kay Wen, ngunit inintindi naman ito ng dalaga. Nang hintayin niya si Wen pa uwi, nakita ito ng kanyang ama sa isang tabi. Nang makita
Nakita niyang may mayaman siyang kasintahan, gusto na naman niyang mangutang kay Lai Wen. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging matatag siya at talagang hindi niya pinautang. Nang gabing iyon, dahil gusto ni Xiao na ipakita ang kanyang talento, gusto niyang magluto ng karne. Ngunit dahil hindi siya magaling, tinulungan siya ni Ehan. Dahil abala sila sa paghahalikan, hindi nila napansin at nasunog ang karne. Gusto ni Xiao na malaman kung bakit bigla siyang niyaya ni Ehan na lumabas. Ngunit hindi niya sinabi sa kanya na nakita niya si Inran at nagsinungaling na gusto lang niyang makasama si Xiao. Hating gabi, nagising si Xiao at nakita si Ehan na malungkot na nakatingin sa wedding invitation. Napagtanto niyang may gumugulo sa isip niya, kaya nakaramdam siya na baka iwanan siya nito. Umasa si Ehan na huwag sanang mag-isip ng kung ano-ano si Xiao at nagpatuloy silang magpakilig sa kanilang mga kaibigang single. Pagkatapos pa. Kinabukasan, sinabi ni Lu Zeng kina Xuyan at Jia Cheng na pinuntahan ni Inran si Ehan. Sa pagkakataong ito, bumalik siya para sa trabaho at may kasama siyang bata na mga 6 na taong gulang. Dahil dito, naghula-hula sila kung anak ba iyon ni Ehan. Paglabas, nagulat si Xuyan nang ipakilala ni Jialin si Xiao Dong bilang kasintahan niya sa harap niya. Pag-uwi, hawak ni Xuyan ang snow globe at inalala ang mga sandali nila ni Jialin. Nag-alinlangan siyang tawagan siya, ngunit hindi rin niya ginawa. Nang gabing iyon, humingi rin ng tawad si Lu Zeng kay Shengyun tungkol sa nangyari noon at sinabing ang babaeng nakita niya ay ang dating kasintahan ni Ehan. Inamin ni Shengyun na mahal niya si Lu Zeng at ito lang ang laman ng buhay niya. Sa pag-aakalang magbabati na sila, nagulat si Shengyun nang hilingin niya na pirmahan na nito ang divorce papers, kaya nalungkot si Lu Zeng at hindi nakapagsalita. Kinabukasan, pinuntahan ni Xuyan si Xiao Dong para magtanong. Sinabi ni Xiao Dong na ang pagmamahal na gusto ni Jialin mula kay Xuyan ay hindi pagmamahal ng isang kapatid. Pag-uwi ni Xuyan, natanggap niya ang divorce papers ng mag-asawang Lu Zeng. Pagkatapos, sinabi rin ni Xiao Dong kay Jialin na pinuntahan siya ni Xuyan. Gusto rin ni Xuyan si Jialin pero hindi niya lang ito napapansin. Sa sandaling ito, dumating si Xiao at tinanong si Jialin tungkol kay Inran at nalaman niyang napakaganda pala ng dating kasintahan ni Ehan. Pagkatapos, nagdala si Xiao ng pagkain kay Ehan, ngunit hindi inaasahang pinuntahan din siya ni Inran. Sa harap ni Xiao, diretsahang sinabi ni Ehan na sinaktan ni Inran ang kanyang kasintahan at gusto niya itong lumayo na sa kanila. Kahit anong paghingi ng tawad ni Inran, ayaw ni Ehan na guluhin pa nito ang buhay niya. Dahil dito, naguluhan ang damdamin ni Xiao. At dahil din dito, hindi niya sinabi noon kay Xiao ang tungkol dito dahil natatakot siyang mag-isip ito ng kung ano-ano. Pag-uwi, ikinuwento ni Xiao kay Lai Wen ang tungkol sa kanya. Sa pagkakita ni Lai Wen dito, sinabi niya na ang sakit na naramdaman ni Ehan mula sa ibang tao ay walang kinalaman sa kanya. Nang makatanggap ng tawag mula kay Ehan, sinabi ni Lai Wen kay Xiao na huwag siyang kontakin sa loob ng 3 araw para makita niya kung gaano siya kamahal. Kinabukasan, hinayaan ni Inran ang kanyang anak na makipaglaro kay Ehan. Ngunit nang makita niya si Inran, mabilis siyang umalis. Pagbalik niya sa opisina, pinuntahan agad siya ni Xiao at pinagalitan kung bakit hindi siya nagparamdam. Dahil sa pagdating ng dating kasintahan, sinubukan ni Xiao na manahimik para tingnan ang reaksyon ni Ehan, ngunit hindi naman ito nagparamdam. Direktang binabalaan ni Xiao si Ehan na huwag makipag-ugnayan sa ibang babae bukod sa kanya. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Jialin ang bahay ni Xiao at doon nalaman ni Xiao na magkaibigan lang pala sila ni Xiao Dong. Nagpanggap silang magkasintahan dahil gusto ni Jialin na asarin si Xuyan, ngunit hindi naman ito nagbigay pansin. Sinabi ni Xiao na si Xuyan ay isang kalmado, kaya napakahirap malaman ang kanyang damdamin, ngunit malamang na malungkot siya sa loob. Sa sandaling ito, bumalik na si Ai Wen at sinabi kay Jialin na niyaya ni Xuyan na lumabas. Sa pagkarinig nito, agad siyang nag-text dito. Kaya tumawag si Xiao kay Xuyan na nagsasabing kinuha ni Jialin ang telepono niya para mag-text sa kanya at malamang ay lumabas ito para hanapin siya. Pagkarinig nito, nagmadali si Xuyan na hanapin si Jialin at nakita niya ito sa restaurant. Hindi maintindihan ni Xuyan kung bakit sinabi ni Jialin na hindi siya nito pinapansin pero hinanap pa rin siya. Sinubukan niya talagang kalimutan si Xuyan pero hindi niya magawa. Nang aalis na sana si Jialin, hinila siya ni Xuyan at sinabing gusto niya ito. Ngunit biglang gusto ni Jialin na umalis ito at iniwan siyang mag-isa. Lumakad palayo si Jialin nang may kalungkutan habang inaalala ang mga sandali kung paano siya inalagaan ni Xuyan. Kinabukasan, biglang pumunta si Zixuan sa eskwelahan para magsumite ng kanyang application para sa withdrawal. Agad na pumunta si Xiao sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Zixuan at hiniling na bawiin nito ang application para sa withdrawal. Ngunit sinabi ni Zixuan na sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi siya makakabalik sa pag-aaral. Bagamat mayroon siyang pangarap para sa kanyang bicycle, kailangan pa rin niyang isuko ito dahil kailangan niyang kumita ng pera para bayaran ang utang. Pagkatapos, dinala ni Xiao si Zixuan pabalik sa eskwelahan at inilabas ang papel na ginawa niyang wish sa simula ng taon. Ang wish niya ay para kay Xiao na maabot ang kanyang mga layunin, kaya umasa si Xiao na
makabalik na siya sa team sa lalong madaling panahon. Humingi siya ng tulong kay Atty. Xu kasama ang eskwelahan at pumayag din ang lahat na tulungan siya. Sa ilalim ng panghihikayat ni Xiao Xiao at ng kanyang mga kaibigan, pumayag si Zixuan na bumalik sa team. Kinabukasan, masayang pumunta si Xiao Xiao sa bahay ni Ehan upang subukan ang pagluluto nito. Ngunit biglang tumawag si Lu Zeng na nagsasabing malubhang may sakit ang anak ni Jinran at wala ito sa bahay. Humihingi ng tulong kay Ehan. Nang marinig ito, tumanggi si Ehan at hiniling kay Xiao Xiao na patayin ang telepono. Para sa kaligtasan ng bata, sinabi ni Xiao Xiao na pumunta ito. Bukod pa, kailangan niyang harapin ng matapang ang nakaraan upang sabay silang maghilom sa luma ng sugat. Sa ganitong paraan lamang ay hindi na makakasingit pa si Jinran sa buhay nilang dalawa. Pagkatapos, nagpunta silang lahat upang alagaan ang bata. Tinatayang hindi alam ng tatlong kabataan na nakatayo sa pinto kung iyon ba ang product na ginawa ni Ehan. Nang gabing iyon, pagbalik ni Jinran, nakita niya si Ehan na yakap ang bata na natutulog. Nang makabalik na ang mga teacher, gusto nang umalis ni Ehan dahil alam niyang naghihintay pa rin si Xiao Xiao sa kanya sa bahay. Ngunit pagbalik ni Ehan, umuwi na si Xiao Xiao sa kanyang bahay dahil matagal na siyang naghintay. Kinabukasan, biglang nakatanggap si Jia Cheng ng balita na lahat ng brand ay tumigil na sa pakikipagtulungan sa kanila. Lumabas na ginawa ito ng kanyang ina para pigilan siyang makipag-date kay Iwen. Bumalik si Jia Cheng para harapin ang kanyang ina, ngunit gusto ng kanyang mga magulang na isara na lang niya ang publishing house at bumalik na para pamahalaan ang hotel ng pamilya. Pagkarinig nito, siya na ang gagawa ng sarili niyang paraan para ayusin ito at hindi niya hihiwalayan si Iwen at aalis. Palitan ng eksena, sinabi ni Xuyan na inilipat na ni Cheng Yun ang pagmamay-ari ng tindahan kay Lu Zeng at ito ay magiging kanya na sa oras na pumirma siya. Ngunit hindi pumayag si Lu Zeng dito at tatanggapin niya pa rin ang bayad sa renta buwan-buwan para maaalala siya nito. Nang gabing iyon, tinawagan ni Jailin si Xuyan habang lasing kaya nagmadali itong puntahan siya. Nang makarating siya, nahimatay na si Jailin sa bench. Nalulungkot si Cheng Yun dahil sa divorce kaya gusto niyang uminom sila ni Xuyan ng ilang baso at magbulungan tungkol sa tagsibol. Palitan ng eksena, nadarama ni Xiao Xiao na nagsisinungaling siya sa sarili dahil sa pagdating ni Jinran. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang kanyang mga desisyon pero nararamdaman niyang mahirap ito. Inalo ni Iwen si Xiao Xiao na huwag mag-isip ng kung ano-ano dahil lalo lang nitong pasasamain ang lahat. Magtiwala kay Yehan dahil siya ang taong pinakakaunawa sa kanya. Hindi inaasahan na nang magising si Jailin, tulog na si Xuyan sa kalasingan habang si Cheng Yun ay gising pa rin. Pagkatapos, iniuwi ni Jailin si Xuyan. Sinamantala niya ang pagkakataong lasing ito at sinabi ang kanyang lihim na mga salita. Sa pagkakataong ito, nagising din si Xuyan at hinalikan si Jailin na labis na ikinagulat niya. Nang aalis na sana siya, hinila siya ni Xuyan at sinabing gusto niya ito. Kinabukasan, paggising ni Xuyan, sinabi ni Lu Zeng sa kanya na si Jailin ang nag-uwi sa kanya kagabi, ngunit wala siyang maalala. Pagkatapos, tinawagan niya si Jailin para mag-sorry, ngunit alam na rin ito na paggising niya ay wala siyang maaalala. Sa parehong oras, pumunta si Jinran sa company para hanapin si Yehan at pasalamatan ito sa pag-aalaga sa kanyang anak. Sa pagkakataong ito, inihayag ng EC na ang kanilang photographer ay nagkaroon ng accident, ngunit dahil nagmamadali sila, sinabi ni Jinran na maaari siyang pumalit. Nang dalhin ni Xiao Xiao ang coffee sa kanya, nakita niya ang dalawa na nagtatrabaho ng magkalapit. Nagalit si Xiao Xiao dahil dito at umalis. Matapos ang photoshoot, gustong balikan ni Jinran ang nakaraan nilang dalawa, ngunit ayaw pakinggan ito ni Ehan. Diretsahan niyang sinabi na ayaw na niyang magkita pa sila dahil tapos na ang lahat. Gusto pa ring magpaliwanag ni Jinran sa kanya, ngunit bago pa siya makapagsalita, pinutol na agad siya at pinauwi. Nang makita ni Ehan ang tasa ng coffee na iniwan ni Xiao Xiao, nalaman niyang pumunta ito para hanapin siya. Sa sandaling malungkot si Xiao Xiao, hinanap na rin siya ni Ehan. Sinabi ni Ehan na nakita niya ang coffee na iniwan niya. Ipinaliwanag din niya ng malinaw na ang paghingi niya ng tulong kay Jinran ay dahil lang sa walang magawa. Ginawa niya ang lahat para hindi mag-alala si Xiao Xiao, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit natatakot siyang mawala ito. Kinabukasan, sinabi ni Jia Cheng na itinigil na ang paglathala ng history. Pakiramdam niya, ang susunod na titigil sa paglathala ay ang company nila. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay mag-reform para makasabay sa kasalukuyang trend, ngunit tumutol si Yehan dahil para silang clone kung gagawin nila ito. Pagkatapos, dumating din si Iwen para bisitahin si Jia Cheng. Habang naghihintay, tiningnan niya ang isang magazine at hindi niya inaasahan na nakakuha siya ng ideya para sa kanyang design. Nang makita ito, dinala ni Jia Cheng si Iwen para makilala ang taong may istilong Suzhou para makapag-aral siya kay Ate Su. Sa isang development, nakita ni Yehan ang isang dating empleyado ng history company. Sinabi nito na hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon ng publishing house, kaya nagsara ang kanilang company. Bilang isang tao sa industry, umasa siyang makakapanatili ang company ni Yehan. Kahit napatay na ang print newspaper, umasa siyang lilipat sila sa online newspaper para makapanatili sila ng hindi na kailangang sumulat pa. Nang ihatid ni Jia Cheng si Iwen pabalik,
Nakatayo ang tatay niya sa isang tabi. Nang makapasok na siya sa loob ng bahay, lumabas ang tatay niya para kausapin si Jia Cheng. Nang gabing iyon, pumunta si Jailin para hanapin si Lu Zeng at nalaman niyang aalis na ito papuntang Shanghai. Gusto niyang sumama sa teacher para matuto kung paano magtimpla ng coffee upang makapagbukas siya ng sarili niyang tindahan sa hinaharap. Kasabay nito, napansin ng tatay ni Iwen na mabuting tao si Jia Cheng. Mula pagkabata, marami ng pinagdaanan si Iwen kaya umasa siyang maging mabuti ito sa kanyang anak. Kinabukasan, pinuntahan ni Jia Cheng si Iwen at sinabi sa kanya na nagkita sila ng kanyang tatay. Gusto niyang malaman ang relationship nilang dalawa, ngunit ikinagalit ito ni Iwen. Sa company, pagkatapos pag-isipan ni Ihan ang sinabi ni Jia Cheng at ng binata, nagpasya siyang makipagkita sa customer. Ngunit hindi inaasahan na sa kanilang pagpupulong ay may pagpapakita ni Jinran na nagpatahimik kay Ihan. Dahil sa inis, umalis si Ihan at nagmadali namang sumunod si Jinran sa kanya. Sinabi niyang ginagawa niya iyon para tulungan siya at hindi niya gusto na masira ang kanyang dating pinaghirapan. Umalis siya noon dahil kailangan niya talaga ang pagkakataong iyon. Ayaw ni Jinran na gamitin ang pangarap ni Ihan para matupad ang sarili niyang pangarap. Noong araw na iyon, gusto ni Jinran na sumama si Ihan sa kanya sa ibang bansa, ngunit narinig niya ang pag-uusap nila ni Jia Cheng. Nang malaman niyang ang company na mayroon siya ay ang kanyang pangarap sa loob ng mahabang panahon, tahimik siyang umalis. Umiiyak na sinabi ni Jinran ang lahat ng kalungkutan na matagal na niyang tinago at hindi sinabi sa kanya. Sakto namang dumating si Xiao at nasaksihan ang pagyakap ni Jinran kay Ihan. Nang makita si Xiao, nagmadaling sinundan siya ni Ihan upang makapagpaliwanag. Matagal nang naghihintay si Xiao, ngunit hindi pa rin nakikipaghiwalay si Ihan kay Jinran. Dahil hindi na niya kaya, gusto na niyang makipaghiwalay. Kinabukasan, pumunta si Ihan sa bahay ni Xiao para magpaliwanag dahil ayaw niyang mawala sila sa isa't isa pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Bigla siyang niyakap ni Jinran at hindi siya kailanman nagkaroon ng damdamin para rito. Umasa siyang babawiin ni Xiao ang kanyang sinabing makikipaghiwalay, ngunit pumasok ito sa kwarto. Palitan ng eksena, bago umalis si Xidong papuntang Beijing, sinabi niya kay Xuyan na magkaibigan lang silang dalawa. Madaling napansin ni Xidong na may feelings din si Xuyan kay Jailin, kaya pinayuhan niya itong maging mas matapang. Ngunit pakiramdam ni Xuyan na hindi siya karapat-dapat kay Jailin, kaya hindi sila maaaring magkasama. Labis na nasaktan si Jailin nang marinig niya ang kanilang pag-uusap sa isang tabi. Pagkatapos, nagbulungan ng love story ang dalawang binata sa isa't-isa. Sinabi ni Yehan na gusto nang makipaghiwalay ni Xiao sa kanya, habang si Xuyan naman ay hindi pa rin bumabalik si Jailin para hanapin siya. Nang marinig ni Lu Zeng na broken-hearted ang dalawa, humingi siya ng pahintulot na sumali sa club ng mga single. Nang lumabas ang dalawang binata, nakasalubong nila si Jailin, ngunit ayaw niyang harapin si Xuyan. Nang makita ito ni Ihan, inakala niyang dapat humingi ng sorry si Xuyan sa kanya. Nang gabing iyon, pinuntahan ng nanay ni Jia Cheng ang tatay ni Iwen. Walang paligoy-ligoy, nagbigay siya ng isang black card at gusto niyang kunin ito at ilayo si Iwen sa kanyang anak. Kinabukasan, naghihintay si Ihan kay Xiao nang lumapit si Zixuan at sinabing pumunta ito sa kasal ng kasamahan nila para maghanap ng bagong love. Sa sandaling ito, ipinakilala ng bride kay Xiao ang isang taong nagngangalang Louis. Ngunit habang nagpapakilala ang dalawa, sinimulan ni Ihan ang kanilang pag-uusap. Pumunta si Ihan doon dahil gusto lang niyang humingi ng sorry kay Xiao dahil ayaw niya itong mawala. Ipinaliwanag niya na ang nakita ni Xiao noong araw na iyon ay isang hindi pagkakaunawaan lamang upang maalis ang pagdududa sa puso nito. Ngunit dahil galit pa rin, umalis muna si Xiao. Sa isa pang development, sinabi ni Ate Zhang na gustong-gusto ng boss ang plan na ginawa ni Jailin at gusto siyang makita para pumirma ng contract at gawin siyang permanenteng employee. Nang malaman niyang gusto siyang makita ng boss, nag-isip si Jailin ng paraan para tanggihan ito. Palitan ng eksena, muling pinuntahan ng dalawang gangster si Xuyan tungkol sa issue ni Zixuan. Gusto nilang makipag-away kay Xuyan kaya itinulak nila ito at nabagok sa kotse na nagdulot ng injury sa kanya. Nang malaman ito ni Jailin, agad siyang tumakbo para puntahan siya dahil nag-aalala siya. Gusto rin siyang alagaan ni Huang dahil gusto niya si Xuyan, ngunit lahat ay inihanda na ni Jailin. Ngunit dahil hindi niya kayang harapin si Jailin, sinabi ni Xuyan na umuwi na muna ito dahil malapit na siyang dalawin ng lahat. Dumating din ang dalawang Jaya para dalawin si Xuyan, ngunit hindi pa rin nagkakabati ang dalawang binata dahil sa kanilang nakaraang away. Pagbalik sa company, kusang humingi ng sorry si Ihan kay Jia Cheng dahil palagi siyang hard-headed sa kanyang mga opinyon. Nagpasalamat din siya kay Jia Cheng sa walang sawang suporta at pagbigay daan sa kanyang mga gusto, kaya pakiramdam niya ay napakaswerte niya na mayroon siyang ganoong kaibigan. Pagkatapos na maayos ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, nagpasya pa rin ang dalawang binata na manatili sa parehong landas at magtulungan. Palitan ng eksena, dahil sa sobrang pagtatrabaho ni Jinran, hindi niya namalayan kung saan na nagpunta ang kanyang anak. Dahil sa takot, tumawag siya kay Yehan para humingi ng tulong. Sakto namang lumabas si Xiao, ngunit hindi niya ito nakita at nagmamadaling umalis. Pagkatapos nilang maghanap, nalaman nilang may isang mabait na tao na naghatid sa bata sa istasyon ng pulis. Nang gabing iyon, pumunta si Jailin para alagaan ang kanyang pasyente na may pilay sa isang kamay. Kahit wala namang magawa si Xuyan, nagkunwari siyang hindi niya kailangan ng tulong nito. Pagkatapos ihatid si
Izzy sa bahay, nagmadali ring umalis si Ihan. Ngunit sinabi ni Jinran sa kanya na labis siyang nalungkot noong umalis siya. Nakilala niya ang tatay ni Izzy at inakala niyang magiging sandalan niya ito. Ngunit ng 2 taon na ang bata, naghiwalay silang dalawa. Ngayon, gusto nang bumalik ni Jinran kay Ihan at umasang magiging tatay siya ng bata. Inilabas din niya ang singsing na ginamit niya para mag-propose sa kanya noong mga taon na iyon para umamin ng pag-ibig, ngunit tinanggihan siya nito. Naalala ni Xiao na iniwan siya ni Ihan kaya hindi niya sinasagot ang tawag nito. Kinabukasan, pinuntahan ni Jia Cheng si Iwen para magsorry sa mga sinabi niya nang magalit siya. Pagkatapos, pumunta din si Ihan para hanapin si Xiao. Ngunit sinabi ni Jia Cheng na umalis na ito para magtrabaho. Sa oras na ito, pumunta si Xiao sa exhibition ni Jinran at nakita niya na nakasabit din ang larawan ni Ihan. Sa sandaling ito, lumapit din si Jinran kaya nagbulungan silang dalawa. Humingi ng sorry si Jinran tungkol sa nangyari kahapon dahil labis siyang nag-alala para sa kanyang anak kaya humingi siya ng tulong kay Ihan. Pagkatapos, bumalik si Xiao sa bahay ni Ihan at biglang nakita ang singsing na ginamit niya para mag-propose kay Jinran noong mga taon na iyon, kasama ang mga nakaraang larawan na labis na ikinalungkot ni Xiao. Nang makabalik si Ihan, sinumbatan siya ni Xiao dahil laging sumisipot si Jinran sa buhay nilang dalawa. Naisip ni Xiao na sa huli ay magiging katulad lang din siya ng bouquet of flowers na iniwan niya sa basurahan kaya naghiwalay silang dalawa. Kinabukasan, nagalit si Xuyan kay Jailin dahil nawala ang singsing. Labis na nasaktan si Jailin sa ginawa niyang ito, kaya umalis siya. Pagbalik sa bahay, malungkot na pinunit ni Jailin ang mga larawan na palihim niyang kinuha ni Xuyan. Nang gabing iyon, palihim na sinundan ni Lu Zeng si Cheng Yun na kumakain kasama ang ibang lalaki. Dahil sa takot na baka may masamang gawin ang lalaki sa kanya. Nang umalis sila, iniuwi na ni Lu Zeng si Cheng Yun habang lasing. Kinabukasan, ibinigay ni Xiao ang photo box ni Jailin kay Xuyan. Sinabi niyang babalik si Jailin sa Amerika mamayang gabi kaya dapat pag-isipan niya ang kanyang desisyon. Alam niyang may nararamdaman ang dalawa kaya umasa si Xiao na hindi sila magpapalampas sa isa't isa. Ngunit pag-alis ni Xiao, nakita niya ulit si Ihan. Gusto niyang balikan ang kanilang pag-ibigan, ngunit dahil hindi na niya matiis ang pagpapakita ni Jinran, gusto niyang maghiwalay na silang dalawa. Dahil hindi na niya kayang hawakan pa at ayaw niyang saktan si Xiao, pumayag si Ihan dito. Palitan ng eksena, nasa airport na si Jailin para bumalik sa Amerika nang nagmadaling pumunta si Xuyan para hanapin siya. Humingi ng sorry si Xuyan sa mga ginawa niyang nakasakit kay Jailin at umamin na matagal na niya itong gusto. Ayaw nang marinig ni Jailin ang mga salitang ito at aalis na sana nang yakapin siya nito. Idinikit ni Xuyan ang mga larawan na pinunit ni Jailin at umasang mananatili siya dahil ayaw niyang magpalampas silang dalawa. Pagkatapos sabihin iyon, naghalikan silang dalawa sa gitna ng maraming tao sa airport. Pagbalik sa bahay, nakita ni Jia Cheng na naging couple na ang dalawa kaya labis siyang nagalit dahil hindi niya mapigilan ang pag-ibigang ito. Dahil din dito, nawala ng matutuluyan si Jailin kaya nakitira muna siya sa bahay ni Xiao. Kinabukasan, pinuntahan ni Xiao si Jia Cheng para kumbinsihin siya, ngunit hindi pa rin nagbago ang paninindigan nito. Sinabi din ni Jailin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pakikipag-date niya kay Xuyan, ngunit mariin itong tinutulan ng dalawa. Nagbigay siya ng kondisyon na kung papayag silang magkasama sila ni Xuyan, babalik siya sa company para magtrabaho. Inamin ni Jailin na siya ang Linjaya na pinuri ng kanyang tatay noon. Ang lahat ng issue at plano ng hotel ay isinulat niya, kaya umasa siyang pagkatapos itong makita ng kanyang mga magulang, maaari nilang isaalang-alang ito. Palitan ng eksena, pumunta rin si Xuyan para hanapin si Jia Cheng at hilingin na patawarin niya si Jailin. Nangako rin si Xuyan na gagamitin niya ang buong buhay niya para mapasaya ito, ngunit tinutulan pa rin ito ni Jia Cheng. Sa anibersaryo ng kamatayan ni Xiaoji, dumating ang 4 na binata para bisitahin ang kanyang libingan, ngunit umiyak at humingi ng sorry si Xiaoji dito dahil minahal niya si Xuyan. Dahil ayaw makita ni Jia Cheng ang kanyang kapatid na babae na labis na nalulungkot, umalis siya. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Jia Cheng si Xiao at sinabing aalis si Ihan papuntang Beijing sa loob ng 3 buwan, ngunit ayaw niyang makialam sa isyong ito. Kinabukasan, hinukay ni Jia Cheng ang box na inilibing na naglalaman ng mga sulat na ipinadala nila sa isa't isa pagkatapos ng 15 taon. Sa sandaling ito, dumating din si Xuyan dahil ayaw niyang mawala ang kanyang kaibigan. Ang sagot nila pagkatapos nilang lumaki ay hindi na ang pagpili sa EOG bilang tamang sagot. Sa halip, ang sagot na pipiliin nila ngayon ay ang susunod na landas na kanilang tatahakin, kaya umasa si Xuyan na pag-iisipan ni Jia Cheng ito at bigyan siya ng isang pagkakataon. Pagbalik sa opisina, pinuntahan ng nanay ni Jailin si Xuyan at mahigpit na ipinagbawal ang kanilang relationship. Sa sandaling ito, dumating din si Jia Cheng at pinigilan ang kanyang nanay at sinuportahan ang pag-ibigan ni Xuyan at Jailin. Nang gabing iyon, umuwi si Cheng Yun para kunin ang kanyang passport, kaya gusto ni Lu Zeng na uminom sila ng ilang baso ng wine ng magkasama. Habang lasing, umamin siyang hindi niya malilimutan si Cheng Yun sa nakalipas na panahon. Bagamat naghiwalay na silang dalawa, palagi siyang nag-aalala at
nagpapaalala dito para alagaan niya ang sarili. Dahil hindi na nila napigilan, naghalikan sila at natulog sa iisang kama. Ngunit nang magising sila, hindi nila maintindihan kung bakit sila nagkasama at nag-away sila. Kinabukasan, binisita ni Xuyan ang libingan ni Xiaojie at sinabi sa kanya na nagde-date na sila ni Jialin sa sandaling ito. Dumating din si Jia Cheng. Pagkatapos magkasama ng dalawang binata, nagkabati na sila pagkatapos ng ilang oras na pag-aaway. Nang gabing iyon, pagbalik ni Ehan sa bahay, bigla niyang nakita ang liham na tinago ni Xiao sa likod ng kanilang litrato na nahulog. Sa liham, gusto niyang ipahayag niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng baukwet ng sunflowers, kaya kinabukasan, pinadala niya ang isang tao para bigyan siya. Palitan ng eksena, inimbitahan ni Xuyan ang mga magulang ni Jialin sa isang hapunan para humingi ng sorry sa kanilang dalawa. Gusto niyang gamitin ang buong buhay niya para bumawi sa pag-ibig ni Jialin pagkatapos ng mahabang pag-uusap. Dahil sa takot na baka makasakit ang paghihiwalay sa kanyang anak, pumayag agad si Ixu sa kasal. Sa isang development, tinawagan ni Jia Cheng si Iwen, ngunit hindi niya ito sinagot. Naghintay siya sa labas ng pinto at nakita niyang iniuwi siya ni Eric. Naramdaman ni Iwen na napakalaki talaga ng pagkakaiba ng kanilang sitwasyon dahil pinuntahan ng kanyang nanay ang tatay niya. Ayaw niyang magsisi si Jia Cheng na pinili siya para masaktan ang nanay niya. Gusto ni Iwen na makipaghiwalay dahil wala silang future, ngunit gusto ni Jia Cheng na pag-isipan niya itong mabuti. Pagkatapos ng 3 buwan na business trip, nakabalik na rin si Ehan at masayang-masaya ang lahat nang makita siya.